Dumating na ang katapusan ng mundo. Nagising ang aking grade A na talent, ang kakayahan ng isang magnanakaw. Nakolekta ko na ang lahat ng gamit na mapapakinabangan sa lungsod ng Haicheng. Nandito na ako, Zishen. Dala ko na ang lahat ng mga supply. Bakit ang onti lang nito? At may sugat ka pa. Iyan lang ang lahat ng supply na nakuha ko. Ang isang sugatang walang silbi sa panahong ito. Wala ka ng pakinabang. Chen Yu, sa mundong ito ng Doomsday, kapag sugatan ka, wala ka ng halaga, mamatay ka na ng maaga. May sasabihin pa akong masakit sa iyo. Hindi sa iyo ang batang ito. Ano? HMPH, may 57 lalaki ako. Kung may susunod mang buhay, tiyak na pagbabayaran ko kayong lahat. Chen Yu, maghiwalay na tayo. Hindi ka gusto ng mga kasama ko sa kwarto. Nag-isekay ako, bumalik ako sa buhay. Bumalik ako sa mismong araw ng katapusan. Ito ang dati kong girlfriend. Sa araw na ito, babagsak ang katapusan ng mundo. Lahat ng tao ay madray-gising ang kanilang mga talent. Ang uri at lakas ng talent ay nakadepende sa kung ano ang nasa paligid mo bago ang Doomsday. Ang bagay na may pinakamalakas na enerhiya sa tabi mo. Sa nakaraang buhay ko, nasa kanlurang bulwagan ako. Noon, susi lang ng bodega ang hawak ko. Kaya grade A talent lang ng magnanakaw ang nakuha ko. Ngayong binigyan ako ng pagkakataong umulit. Sa buhay na ito, kukuha ako ng bagong talent. Sandali, ano ang may pinakamalakas na enerhiya sa lungsod ng Haicheng? Hindi. Masyadong maliit ang lungsod ng Haicheng. Ang 600 taong swerte ng imperyo. Ang tronong dragon sa bulwagan ng kataas-taasang pagkakaisa. Tama, iyon nga. Gagamitin ko ang tronong dragon bilang medium para sa paggising. Nababaliw ka na ba? Bracelet ko yan. Salamat sa puhunan, pupunta ako sa Forbidden City. Aabot ako. Walang mga dekalibreng artifact sa lungsod ng Haicheng. Pupunta ako sa tuktok ng Forbidden City. Ang tronong dragon sa bulwagan ng kataas-taasang pagkakaisa. Ang 600 taong swerte ng bansa ang tunay na SSS grade medium. Ang sentro ng kapangyarihan kung saan namuno ang 24 na emperador. Sa buhay na ito, babaguhin ko ang aking tadhana. Sentro ng kapangyarihan ng 600 taon, heto na ako. Countdown para sa pandaigdigang survival, 120 minuto. Sentro ng imperial na kapangyarihan sa loob ng 6 na siglo. Ang labi ng 24 na emperador. Sa nakaraang buhay, susi lang ng milk tea shop ang hawak ko. Kaya basurang talent lang ang nagising sa akin. Sa buhay na ito, ang tronong dragon ang aking tadhana. Kailangang baguhin ang nakatakda, nakadeti ng mataas na konsentrasyon ng enerhiya ng pambansang swerte. Pasok sa mga kondisyon para sa paggising. Sinisimulan na ang paghahanap ng pinakamahusay na medium. Opisyal nang nagsisimula ang landas ng survival. Dumating na ang katapusan ng mundo. Lahat ng nabubuhay ay isa sa ilalim sa binding para sa survival. Numero 23,007, pangalan, Chen Yu. Nakabind sa sasakyan, maliit na van. Sana ay magtagumpay ang pagmatch. Ang kahihiyan at pagtataksil sa nakaraang buhay. Mababawi ko na sa pagkakataong ito. Sinesuri ang lokasyon at kapaligiran. Sentro ng imperial na kapangyarihan. Mga sagradong tripod ng Kyushu. Resulta ng pagsusuri. Sona ng pamanang pangkasaysayan. Hindi maaaring kopyahin. Hindi na kaya ng katawan ko. Pero ang pakiramdam na ito. Ito ang tunay na lakas. Lakas na 10,000 beses na mas matindi kaysa sa nakaraang buhay. Energy overload. Sinisimula ng espesyal na proseso ng paggising. Nabigo. Anak ng. Espesyal na paggising. Sisidlan ng Taishi. Maaaring kusa na sumipsip ng malupit na enerhiya. Obra maestra ni Hong Luan. Nakuha ang lahat ng yaman ng mga babaeng nakatali sa akin. 2 SN level na talento. Sa nakaraang buhay, S level lang ang pinakamataas. Zishen, Meng Yao. Humanda kayo sa akin. Paluluhurin ko kayo at magmamakaawa sa harap ko. Tapos na ang pag-upgrade ng core attributes. Kasalukuyang kabuo ang lakas sa pakikipaglaban. 10 beses na mas malakas kaysa sa karaniwang lalaki. 10 beses na lakas ng pangangatawan. Ito ang pakiramdam ng pagiging dominante. Nakatali na ang sasakyang van. Tamang-tama, ang mga kaklase ko, at pati na rin ang grupo ni Zishen. Magkikita rin tayo agad. Silya ni Hong Luan. 10,000 beses na balik, lahat ng yaman at magagandang babae ay mapapasa akin. Hindi pa rin nakatakas sa pagkaka-knockout na to. Kukuha pa lang ako ng double SS level talent. Hindi ko pa man lang na-enjoy ng husto. Zishen, Meng Yao, siguraduhin niyo lang na hindi ko kayo makikita sa van na to. Nasaan tayo? Bakit tayo napunta rito? Tapos na ang teleportasyon ng sasakyan. Kasalukuyang nasa unang yugto ng daan ng pagligtas. Aktibo na ang talent panel. Sino ang nagmamaneho? Ihinto mo ang sasakyan. Nagbibiro ba kayo? Nangingisda lang ako kanina.
Ano ba talagang nangyayari? Zihaw, Mengyao, oras na para bayaran nyo ang atraso nyo sa akin noon. Bakit walang driver? Saan tayo pupunta? Huwag kang mainip, malalaman mo rin mamaya. Bawal ang patayan sa loob ng sasakyan. Ilalabas ang unang misyon sa loob ng 10 minuto. Ang tamang paggamit ng talento ang susi sa kaligtasan. Talento, lahat ba tayo may talento? Sabihin nyo ang mga nagising nyong talento, para magkaisa tayo at makaligtas. Ako muna, A-level, purong tubig, 50 bote kada araw. A-level din ako, lakas ng isda, pagdagdag ng lakas. TSK, mga mahihina. Ano, Chen Yu, huwag mong sabihing wala kang nagising na talento. S-level ang talento ko. Nakikita ang hinaharap. Ano sa tingin nyo, kung ibahagi natin ang impormasyon ng mga talento natin? Walang saysay. Ang una nating hihintuan, inabando ng residential area no. 7. Ang misyon ay maghanap ng mga supply. Ikaw. Paano mo nalaman? Ihahayag na ang mga panuntunan sa pagligtas. Susunod na hinto, inabando ng residential area no. 7. Mayroon kayong 24 na oras para maghanap ng supply. Kasalukuyang walang nagmamaneho sa sasakyan. Pag alis sa susunod na hinto, maaari nang magmaneho ang mga pasahero. Isa lang ang misyon nyo, mabuhay. Chen Yu, wala kang utang na loob. Katatapos lang natin pero napakalamig mo na sa akin. Nakarating na sa inabando ng residential area no. 7. Countdown ng pananatili, 43,200 segundo. Ano bang dapat ikatakot? Mayroon akong A-level strength panel. Si Chen Yu ay isang basura lang. Kung ayaw niyong mamatay, sumunod kayo sa akin. Mabagal kumilos ang mga zombie sa umaga. Ang misyon natin ay kumuha agad ng mga supply. Pigilin niyo ang hininga niyo. Huwag kayong papansin. Nagpapakitang gilas ka lang. Chen Yu, sige, magkunwari ka pang may alam. Ako ang class rep. Makinig tayong lahat kay Chen Yu. Baka nga talaga nakikita niya ang hinaharap. Hatiin muna natin sa 2 grupo. Iwasan ang mga zombie. Tahimik tayong kumilos. Kayo, 3 sa isang grupo. Kami ni Wanyo ang magkasama. Magkita-kita tayo muli sa grocery sa may kanto sa harap. HMPH. Dapat may supermarket sa banda roon. Hinaan lang natin ang ingay habang naglalakad. Chen Yu. Hindi ko akalaing kaya mo palang makita ang hinaharap. Bakit hindi ko napansin dati na ganyan ka pala kalakas? Nakakaakit ka na agad ng mga babae. Siya kaya ang pinakamaganda sa campus natin. Syempre naman, marami ka pang hindi alam tungkol sa akin. 30 segundo, bukas na ang kandado. Nakaharang ka sa daan, naiintindihan. Ako ang unang nakakita sa supermarket na ito. Kung ayaw nyo ng gulo, lumayas na kayo. Eksakto, gusto ko ring subukan ng SS level na lakas ko. Naghahanap ka ba ng kamatayan, bata? Chen Yu, mag-ingat ka. Tikman mo ang lakas ng A-level bear strength ko. Wala pang nakakayanan ng isang suntok ko. Iyon lang ba? Dahan-dahan lang. Pare, array, masakit. Tinatakot lang kayo ng lalaking si Chen Yu na iyon. Nasaan ang mga zombie? Anino lang ng tao iyon kanina. Kuya Zihaw, natatakot ako. Makinig na lang tayo kay Chen Yu. Pumunta na tayo sa supermarket na usapan. Ang saya naman, may 2 akong kasama ngayong gabi. Ang swerte mo. Humanda ka, Chen Yu. Mga zombie, takbo. Kuya Zihaw, hintayin mo ako. Kasalanan mo ito dahil hindi ka nakikinig kay Chen Yu. Nakaakit tuloy tayo ng napakaraming zombie. Tumigil ka na sa kadadalita. Mas mahalaga ang mabuhay. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Kuya Zihaw, natatakot ako. Huwag kang maingay. Dito lang kayo, hintayin niyo ako. Hihingi ako ng tulong. Duwag. Hindi ba't nagising ang A-level talent mo? Hinaan natin ang boses. Palihim tayong umikot papuntang supermarket. Wanyo, papasukin mo kami dali. May mga halimaw sa labas. Mga zombie yon na bumubuka ang bibig na parang palanggana sa laki. Nakakatakot talaga. Si Chen Yu ang nagbukas ng pinto. May mga nagnakaw ng supplies kanina. Tinaboy silang lahat ni Chen Yu. Ang lupay naman ni Chen Yu. Nagpagala-gala kayo kung saan-saan. Kaya ayon, nakasalubong nyo ang mga zombie. Zhang Zihaw, hindi ba may A-level fighting talent ka? Wala namang zombie ang tatalo sa iyo, di ba? Magaling ka lang talagang magsalita. Nang makaharap mo na sila, mas mabilis pa ang takbo mo kaysa sa akin. HMPH. Sige na, ang mahalaga nakabalik na kayo. Walang kwenta. May kakaibang nangyayari sa abandoned residential area no.
7. Tumataas ang aktibidad ng mga zombie. Magtatagal ang abnormalidad na ito ng 6 na oras. Kailangan nating harangan ang mga pinto at bintana gamit ang mga istante. Hindi tayo pwedeng lumabas. Sino ang maglalakas loob na suwayin ang salita ng isang propeta? Sana lang, huwag mo kaming pag-away-awayin sa mga laro mo. Pagkatapos harangan ang mga pinto at bintana, ayusin na ang mga supplies. Ako ang mamamahala sa shared backpack. Sa mga personal na backpack naman, ilagay nyo ang sasabihin ko. Lop TRUNG, kumuha ka ng mga tsokolate at delata. Pati na rin ang mga gamot na pampahinto ng dugo. Yaksen, Mengyaw, kumuha kayo ng mga pangunahing pagkain at tubig. Mag-iwan ng 2 puwang sa pagitan ng mga kagamitan. Zihaw, bahala ka sa buhay mo. Anong ibig mong sabihin? Sinasadya mo ba akong tirahin? Gusto mo bang isipin ng lahat na walang kwenta ang pag-iipon ko ng mga supply? Chen Yu, harapin mo ako. Chen Yu, ang lakas ng loob mong maliitin ako. Zihaw, huwag kang padalos-dalos. Hamak na langgam. Magkakaklase tayong lahat. Kailangan nating magtulungan para mabuhay sa hinaharap. Huwag na nating palalain ang gulo. Papalubog na ang araw. Nakita ko lang kanina. May 2 pahingahan sa ikalawang palapag. Hatiin muna natin ang mga kwarto. Magkarelasyon kami. Wala namang problema kung sa isang kwarto kami, di ba? Ayokong makisama sa magkasintahan. Kasama ko si Mengyaw sa isang kwarto. Chen Yu, doon ka sa kwarto nila. Masyadong abala iyan. Ano bang tumatakbo sa utak mo? Hay nako, huwag na kayong mag-away. Magpapalit-palit tayo sa pagbabantay. Yaksen at Zihaw. Sina Mengyaw at Wanyo naman ay tig-iisang oras. Nakikita ko na, magiging nakakapagod ito. Sinasadya talaga ng lalaking iyon. Kailangang maturuan siya ng leksyon ngayong gabi. Huwag mo na siyang galawin. Magbantay na lang tayo ng maayos. Yaksen, umakyat ka muna sa kwarto para matulog. Mas mahimbing ang tulog kapag may kama. Narito naman si Zihaw para magbantay. Pero nakatulog na si Zihaw. Sige, aakyat muna ako para matulog. Bababa rin ako agad. Zihaw, nakabalik din ako sa wakas. Talentong Hongluan. Ang unang Hongluan. Girlfriend pa talaga ni Zihaw. Haha, sa nakaraang buhay, lagi akong niloloko at pinagtataksilan ng iba. Sa buhay na ito, oras ko naman para gawin ang lahat ng gusto ko. Tumaas ang multiplier sa 20 beses. Mukhang habang mas malapit ang relasyon sa babae, mas marami ang bumabalik na resources. Yumaman na ako. May mga zombie nga sa labas. HMP, mamaya tatapusin ko kayo. Subukan muna natin ang aking sistemang Hongluan. 30 beses ang balik. Gaya ng inaasahan, mas malapit, mas mataas ang balik. Nasaan si Yaksen? Hinyan mo siyang umakyat ng mag-isa. Nandoon pa si Chen Yu sa itaas. Masyado na siyang antok. Umakyat lang para matulog sandali. Ligtas naman dahil nandoon si Chen Yu. Siguradong may masamang balak ang taong iyon. Hindi dapat magpadala si Yaksen sa mga mabulaklak niyang salita. Ang init naman. Dahan-dahan lang. Unang beses ko pa ito. Chen Yu, anong lakas ng loob mong galawin si Yaksen? Buburahin kita sa mundo. Zihaw, ako. Bakit ako narito? Ikaw mismo ang pumasok dito para matulog. Bakit, Zihaw, gusto mo bang lumaban? May pumupwersa sa pinto. Maraming tao ang nakapasok. Bumaba na kayo agad. May mga dala silang sandata. Mukhang mga matitapang sila. Ha ha ha. Mga minamahal kong nene, hali kayo rito ng maayos. Sumama kayo sa akin at titiyakin ko ang kaligtasan nyo. Teritoryo ko ito. Umalis na kayo rito agad. Kung hindi, huwag nyo akong sisihin. Hindi ako magiging mabait. Ako ay isang antas A. Talento sa lakas. Lakas ng dambuhalang isda. Mga braso at pader na bakal. Zihaw, kamusta ka na? Huwag mo akong takutin ng ganyan. Walang silbi. Igapos ninyo ng mahigpit ang lahat ng babaeng ito. Pagkatapos niyan, palalagpasin ko ang buhay mo. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Susunod ako sa lahat ng gusto mo. Mamaya, susugod ako sa pinto para makuha ang atensyon nila. Isama mo sina Yaksen at Mengyaw. Tumakas kayo sa bintana. Alam ko na. Boss, balak niyang tumakas. Pinapatakas pa niya ang iba. Bilis, igapos niyo siya ng mas mahigpit. Busalan niyo rin ang bibig.
Ha ha ha. Bata, marunong kang makiramdam sa sitwasyon. Magaling, magaling. Tinatanggap ko ang katapatan mong ito. Sino mang magtangkang humipo sa kanya, papatayin ko. Naghahanap ka ng kamatayan, bata. Ang lakas ng loob mong sirain ang plano ko. Hiya, oh. Kasanayang tansong pader at bakal na harang. Sa harap ng 10 beses na lakas ng katawan ko. Isa ka lang piraso ng basurang bakal. Bibigyan ko kayong dalawa ng pagpipilian. Magpakamatay o ako ang papatay sa inyo. Chen Yu, kami na ang baalang hamarang sa gilid. Sisidlan ng Tai Chi, sinisip-sip ang negatibong enerhiya, nakakuha ng isang libreng attribute point. Ang pagpatay pala ay nakakastack ng attributes. Grabe talaga ang lupit ng sisidlan ng Tai Chi. Chen Yu, patawad, nagkamali ako. Hindi ko sana sila ipinagkanulo. Pakiusap, maawa ka, huwag mo akong patayin. Susunod na ako sa iyo habang buhay. Sa tingin mo ba ang isang basurang gaya mo ay may karapatan pang mabuhay? Chen Yu, kahit nakakainis siya, kaklase pa rin natin siya. Hayaan mo na siyang mabuhay. Ang pagtitira sa kanya ay magdadala lang ng gulo sa hinaharap. Kapag nagtangka ka pang magtraidor sa grupo, mamatay ka agad. Opo, 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 hindi ko na uulitin. Salamat sa pagliligtas sa amin. Ang talento mo ay hindi lang basta paghula sa hinaharap, di ba? Malalaman mo rin balang araw. Mula ngayon, susunod na ako sa lahat ng utos mo. Ililigtas mo ba si Zihao? Hahayaan ko siyang mabuhay, pero kung hanggang kailan, depende na yan sa kilos niya. Tandaan mo, mula sa sandaling ito, akin ka na. Hindi ko hahayaang apihin ka ng kahit sino, alam ko. Lalim ng koneksyon ng Hongluan, kasalukuyang rate, 150 times. 150 times na balik, sapat na ang 75 kilo ng crayfish bawat araw. Ito ay 150 times. Ang talento mo ay magiging reserba ko na mula ngayon. Bumaba na kayo, malapit nang matapos ang abnormal na status. Ihanda na ang mga kagamitang dadalhin sa pag-alis. Sige. Isang oras na lang bago matapos ang abnormal na status. Iimpakin nyo na ang lahat ng natitirang supplies. Unahin ninyong dalhin ang pagkain at mga armas. Sige. Boss Chen, ako na ang magbubuhat ng mga gamit na ito. Malakas ako. Huwag mong ihulog. Pananagutan mo kapag nasira yan. Malapit nang matapos ang abnormal na status. Isang oras na lang ang natitira. Mangyaring maghanda na para sa pag-alis. Sa wakas, makakaalis na rin tayo sa nakakatakot na lugar na ito. Ligtas ang paligid. Maglakad patungo sa direksyon ng van. Manatiling alerto. May mga tao sa ibang sasakyan. Mukhang hindi magiging madali ang daan sa hinaharap. Gantimpala, tansong treasure chest ng mga kagamitang pangkonstruksyon. Nagkalat na residential area. Maaaring gamitin para sa pag-upgrade ng sasakyan. Countdown ng pananatili, 10,486 na segundo. Mga materyales para sa pag-upgrade ng sasakyan. Ito ang susi para mabuhay. Anong susunod na gagawin ni Chen Yu? Hindi kaya nandito na naman sila para magnakaw ng mga supply. Hayaan mo muna sila. Maghiwa-hiwalay tayo para hanapin ang mga tansong treasure chest. Sa pagkakataong ito, magkasama kami ni Yoxen. Kayong tatlo ang magkasama. Masyadong madilim dito. Kahit sa tambakan sa silid ng kuryente, wala kaming nahanap. Treasure chest. Habang mas tago ang lugar, mas mataas ang tsansa na may treasure chest. Itutok mo ng maigi ang ilaw. Sumunod ka lang kay Chen Yu. Ramdam na ramdam ang pagiging ligtas. Nahanap ko na, Chen Yu, may tansong treasure chest doon. Huwag kang maingay, baka may panganib sa paligid. Zombie na makapal ang balat. Mga ordinaryong kagamitan lang ito. Hindi siya mapapatay niyan. Ilawan mo lang siya at huwag gumalaw, nandito ako. 10 beses na lakas ng katawan. Kahit gaano pa kitigas ang balat niyan, walang silbi. Sa susunod, huwag kang mataranta. Masyado kang magaling. Hulog na ang loob ko sa iyo. Yoxen, ikaw ang magbukas. Dahil sa iyong Hongluan identity, may sorpresa kapag nagbukas ka ng treasure chest. Pero natatakot ako na baka hindi maganda ang makuha ko. Chen Yu, inilipat ko na ito sa public backpack. Para magamit nating lahat. Kahoy, 3,900. Bakal, 1,950 enerhiya. Core, 130.
Panalo tayo rito. Sulit na sulit. Sigurado na ang pag-upgrade ng sasakyan. Sandali, ginalaw ng class monitor ang backpack. Ang mga bote ng tubig, naka-arrange bilang 110 at 36. Isa itong distress signal. 110, humihingi ng saklolo sa Building 36. Nasa panganib sila, bilisan natin. Chen Yu. Masyado kang mabilis. Ito ang lakas ng 10 beses na physical fitness. Walang oras para magpaliwanag. Iligtas muna natin ang class monitor at si Meng Yao. Chen Yu, tulong. Nahuli ang class monitor ng isang grupo ng mga tao. Nagsimula na silang maghalughog. Mayroon silang S-grade talent na kayang magmanipula ng apoy. Ipapaliwanag ko ang detalye habang nasa daan. Nakakita kami ng treasure chest sa rooftop ng Building 36. Hinarang kami ng grupong iyon at hinihingi ang aming mga supply. Para makatakas ako, sinadya ni Zhang Wanyu na gumawa ng ingay para maakit sila palayo. May lumitaw na bagong squad na puro babae. At nakikipaglaban sila sa grupong iyon. Isang grupo ng mga walang silbi. Kahit sarili nyo, hindi nyo maprotektahan. Naging 40 bote na ang malinis na tubig. Ang mga kidnapper ay nagmamadali sa Building 40. Kapag nahuli tayo, wala na tayong aabutan. Maliit na bagay. Dapat lang na magtulungan sa daan ng survival. Naghahalughog pa rin ang mga taong iyon sa ibaba. Buwisit. Hindi kaya tayo mahanap ni na Shuining. Huwag kang mag-alala. Nandito ako, kaya ko pang lumaban. Hanapin niyo ang mga taong iyon. Ang treasure chest at ang mga tao ay sa atin. Ang sino mang magtangkang galingan ang mga tao ko. Ngayong araw, wala sa inyong makakalabas ng buhay. Chen Yu, mag-ingat ka. S-grade fire talent ang kalaban. May isa na namang gustong magpakamatay. Tamang-tama, isasabay na kita sa kanila. Ikaw na naman, sinira mo ang plano ko noong huli. Ngayon, kamatayan ang hinahanap mo. Ang S-grade na apoy na iyan, wala lang sa harap ko. Ang apoy sa harap ko ay parang laro lang. Imposible. Bakit ang lakas ng pangangatawan mo? 10 beses na lakas ng katawan. Kulo lang ang init na to para saktan ako. Ang lakas ng loob mong saktan si Kuya Bin, mamatay ka na. Basura na nga, nagtatangka pa. Patawad, parang awa mo na. Handa akong magsilbi sa inyo. Mayroon akong S-class na talento. Sayang nga lang at ako ang nakatapat mo. Nakakuha na naman ng 2 puntos ng katangian. Lalakas pa lalo ang pangangatawan ko. Sinisip-sip ng lalagyan ng negatibong enerhiya. Nakakuha ng libreng puntos ng katangian X2. Chen Yu, ito sina Zhou Shuining at Yang Ting. At sa likuran ko ay si Wang Mengmeng. Galing sila sa ibang grupo. Iniligtas ako ni Shuining. Salamat, bro. Salamat sa pagliligtas sa amin. Salamat po sa inyo. Ako ang S-class na bituin ng maikling talem, kaya kung maglabas ng 5 beses na bilis. Eksperto ako sa malapitang labanan. Hindi ko akalain, mas mabilis ka pang lumaban kaysa sa akin. Mabuti na lang at nandyan si Shuining kanina. Kung hindi, siguradong patay na kaming 3. Interesado ba kayong sumama? Hindi na, may iba pa akong kailangang gawin. Maaari siyang sumama sa inyo. Sige, ayos yan. Sayang naman ang magandang palaban na may S-class panel. Kung madaragdagan pa ng aking Red Phoenix system. Hindi ko na maisip ang magiging resulta. May isa pang treasure chest dito. Zhou Shuining, ikaw na ang magbukas. Ang iyong talento. Baka sakaling makakuha tayo ng bonus na pabuya. Nakakuha ng mga kagamitan. Nakakuha na naman ng mga materyales sa konstruksyon. Sapat na ito para sa paunang upgrade ng sasakyan. Chen Yu, ikaw na ang may-ari ng sasakyan mula ngayon. Ako na ang magsisilbing driver mo. Pinipili ko rin si Chen Yu. Sa wakas, malaya na rin. Ang sasakyan ay ganap ng kontrolado ng mga pasahero. Maaaring bumaba o sumakay anumang oras. Maglalabas ng mga sakuna sa daan ng kaligtasan ng walang babala. Yaksen, Mengmeng, tuturuan ko kayong magmaneho. Mamamatay ako sa pagod kung mag-isa lang akong magmamaneho. Sige, salamat Wanyu. Bakit hindi nyo ako tuturuan? Hinding-hindi namin magagawang istorbohin ang aming dakilang bayani. Sa susunod, kaming 4 na ang magsisilbi at mag-aalaga sa inyo. Oo nga, tama yan. Matulog ka na lang ng mahimbing dyan. Kami na ang bahala sa lahat ng mabibigat na trabaho. HMPH.
Negatibo 40 degree. Paano ito nangyari? Pang-tag-init lang ang mga damit namin. Mas matindi pa ito sa lamig ng hilaga. Wanyo, itodo mo ang silinyador. Kailangan nating makalabas agad sa lugar na to. Naiintindihan ko. Patuloy pa ring bumababa ang temperatura sa labas. Sapat na ang mga materyales. Unahin nating i-upgrade ang lawak at ang insulation. Lumuwang na ang sasakyan. Naging isang maliit na bus na ito. Ang galing mo talaga, Chen Yu. Mayroon na itong saktong 12 upuan. Mahal na talaga kita, Chen Yu. Tumitibay na ang takbo ng sasakyan. Gumagana na ang pagpapatibay sa istruktura. Sunod naman ay ang pag-upgrade sa insulation. Hindi na masyadong malamig. Ang ajaib ng materyales na ito. Malaking bahagi ng lamig ang naharang. Napakaswerte ko talaga dahil nandyan si Chen Yu. Hi. Dapat ako ang pinakamaswerteng karakter dito. Dapat akin to eh. 50 energy core. Kailangan magbukas ng 50 treasure chest para dito. Maraming materyales, huwag kayong magtipid. Sa wakas, uminit din. Kanina, pakiramdam ko magyayelo na ang dugo ko. Parang nabuhay ulit ako. Chen Yu, ang galing mo talaga. Sana naging girlfriend mo na lang ako, Chen Yu. Kulang na kulang ang mga construction material sa public inventory. Saan ka nakakuha ng ganito karami? Nakikita ng talento ko ang hinaharap. Kasama na doon ang mga hidden resource points. Katatapos lang gumamit ng 3,000 kahoy at 1,000 bakal. Siguradong mababaliw ang ibang team kapag nalaman nila to. Ang dami pa ring natira. Nawawala na ang hamog na yelo. Mabuti naman at hindi nabababa ang temperatura. Hindi na natin kailangang mag-alala na manigas sa ginaw. Susunod na hinto, abandoned supply station. Maghanda na kayo. May mga damit kaya doon na panlaban sa ginaw. At iba pang supplies. Magkakaroon tayo niyan lahat. Hindi ko hahayaang Majayno ang babaeng pinoprotektahan ko. Nagsisisi talaga ako na nakipaghiwalay ako sa kanya. May pag-asa pa kayang magkabalikan kami. Nararamdaman kong lumalakas ang talent energy ko. Ang dami ng munting dragon na kaya kong ipatawag. Parang dama-dami na. Normal lang yan. Pagkatapos ng sakuna, nagkakaroon ng adaptive improvement ang mga talento. Maaaring may ibang team din sa supply station. Mag-ingat kayo at sumunod lang kayo sa akin. Chen Yu. Ano kayang itsura ng susunod nating hinto? Medyo natatakot pa rin ako. Sabi ko sa'yo, hindi ka mamamatay. Kaya siguradong mabubuhay ka. Mabuti naman, alam ko namang poprotektahan mo ako. Napakagwapo mo talaga, Chen Yu. Meng Yao, ayaw ko ring mamatay no. Pwede rin ba akong lumapit at kumausap kay Chen Yu? Kani-kanina lang, nagmadali kang masahehin ang binti niya. Pinansin ka ba niya? Bakit? Mas maganda ba siya sa akin? Lalo na sa katawan, milya-milya ang lamang ko sa kanya. Bigyan lang ako ng pagkakataon. Masyadong matigas ang ulo ng lalaking yan. Ganyan na siya nung nililigawan pa niya ako. Meng Yao, masyado mong pinapahalagahan ang pride mo. Survival mode na tayo ngayon dahil sa apocalypse. Sobrang lakas niya, parang hindi makatotohanan. Ligtas lang tayo kung sasama tayo sa kanya. Aanhin mo ang pride, mabubusog ka ba niyan? Kailangan nating gumawa ng paraan. Dapat makabalik tayo sa tabi niya. Ex-girlfriend ka naman niya eh. Gamitin mo ng maayos ang alas na yan. Baka sakaling gumana. Hindi pwede. Baka mas lalo lang siyang mainis kung bigla akong magpaparamdam. Huwag na lang muna. Sus, lalaki lang si Chen Yu. Basta lalaki, laging may kahinaan yan. Bukas na ang Global Information Synchronization Channel. May ganitong feature pala ang chatbox. May kasama na agad na pangalan. Ang lupi naman. Pwede ring mag-send ng picture. Pwede ring makipag-trade. May nagpapalit ng sigarilyo para sa pagkain. Pwede rin tayong makipagpalitan ng gamit. Ang daming humihingi ng tulong. May mga guro at estudyante pang nag-aaway. Chen Yu, gusto mo bang gumamit tayo ng channel para makipagpalit ng ilang gamit? Ang score ko sa math nung entrance exam ay lampas 120. Pwede akong maging accountant mo. Ganoon ba? Gusto mo lang talagang bigyan ang sarili mo ng trabaho para mabuhay. Ang mga supply sa pampublikong backpack ay pansamantalang ibibigay ko sa kontrol mo. Ikaw ang baalang bumili ng hotpot base. Anong klaseng hotpot base ang bibilhin ko? Kung wala yun, paano natin kakainin ang mga crayfish? Dapat makita ko na ang hotpot base mamayang gabi. Nasa mesa na ang karne ng tupa at ice black tea. Survival na sa katapusan ng mundo pero hotpot pa rin ang kakainin. Sigurado ba talagang ayos lang to? Chen Yu, kahit na ang utos mo ay maghanda ng kaldero. Pero walang kuryente ang sasakyang ito. Kahit pa makabili tayo ng sangkap, ako na ang bahala sa problema sa kuryente. Ipaubaya mo na ang iba sa akin. Wanyo, mag-usap tayo ng pribado. Sa nakaraang buhay, sinagad mo at nakuha ang lahat kay Zhang Zishan. Sa buhay na ito, babayaran mo yan ng maka-100 beses. Chen Yu.
Wang Mengmeng, ikaw ang magmasahe dito. Masahe hanggang bago maghapunan. Kapag huminto ka kahit sandali lang, humanda ka ng tanggapin ang parusa mo. Chen Yu, sige ba? Walang problema, magaling kaya ako magmasahe. Dati palagi kong minamasahe ang nanay ko. Masyadong mahina ang puwersa mo. G ganito, ayos na ba to? Chen Yu, pwede bang magpahinga muna sandali? Kahit 1 minuto lang, please. Sabi ko na sa'yo, may parusa kapag huminto ka. Chen Yu, anong ginagawa mo? Hindi ba pwedeng magparusa lang? Seryoso, discipline link pala to. Ituturing ko na lang itong swerteng nakuha. Tulungan mo si Li Mengyao na bumili ng mga gamit. Makipag-ugnayan ka sa maraming seller. Kapag hindi ka nakabili ng hot pot base, tanggapin mo ang parusa. Siguradong makakabili ako. Mas sulit kung gagamitin ng crayfish pambalit. Maraming tao ang nagugutom ngayon. Siguradong may papayag na makipagpalitan. Hahanapin ko kung sino ang meron. Hot pot base at karne ng tupa. Hindi madaling bumili ng hot pot base. Sa totoo lang, wala namang maraming grupo ang magdadala ng ganito. Sana pagdating ng gabi, hindi maparusahan si Accountant Lee. Paano kung gusto talaga akong pagsamantalahan ni Chen Yu? Anong gagawin ko? Noong magkarelasyon pa kami. Malinaw na hindi naman siya pinapayagan. Maayos ang lagay ng kalsada. Tuloy lang sa pagmamaneho. Chen Yu, nahanap ko na. Anong nahanap mo? Ang hot pot base. 2 pack lang ng tubig ang kailangan para makipagpalit. Nahanap ko na rin ang karne ng tupa. Kalahating kilo kapalit ng 3 pack ng tubig. Gaano pa ba karaming tubig ang natitira sa atin? Sandali, titingnan ko. May 6 na pack pa tayo. Tatagal siguro to ng mga 6 o 7 araw. Hindi pa natin alam kung nasaan ang susunod na istasyon. At kung kailan tayo makakarating. Pero naglakas loob kayong gumamit ng 5 pack ng tubig para makipagpalit. Hindi ba kayo natatakot na mamatay sa uhaw ang lahat ng tao sa sasakyang to? 1 bote lang ng tubig para sa hot pot base. At 1 pack ng tubig para sa kalahating kilo ng tupa. Makipag-usap ka ayon sa presyong ito. Sige. Andyan pa ba yung martilyo? Grabe, totoo ba to o biro lang? Classmate, masyado ka namang mabait. So, deal na tayo, di ba? Palit na tayo. Sige na. Syempre papayag ako. Tanga lang ang hindi papayag dyan. Nice doing business with you. Wow. Nakapark na ng maayos ang sasakyan. Handa na tayong kumain ng hotpot. Hingal asterisk napakalamig. Ang Glacial Research Outpost ay parang isang kabaong na bakal. Geothermal core prototype. Makahanap lang tayo ng isa, mabubuhay na tayo. Nagkakabitak-bitak na ang yelo sa likuran. Nahabol na nila tayo. Hindi. Nasa harap lang natin ang source ng init. Hindi lang naman siguro ako ang nakakarinig nito, di ba? Syempre hindi. Lahat tayo nakarinig. Kung ayaw mong maniwala, tingnan mo ang chat box. Jiang Gejian. Malapit na tayo sa Glacial Research Outpost. Pagdating doon, posibleng may mga hindi inaasahang panganib. Maghanda kayo at sumunod lang sa akin. Naintindihan. Bababa muna ako para mag-inspeksyon. Manatili lang kayo sa sasakyan at hintayin ang hudyat ko. Mapapahamak kaya si Chen Yu. Magtiwala tayo sa kanya. Maghanda na lang tayo para sa backup. May bagong misyon na namang ibibigay si Chen Yu. Mukhang hindi lang tayo ang sasakyan dito ngayon. Tingnan nyo ang mga ilaw ng sasakyan sa malayo. Kulang-kulang 7 o 8 sila. Ano sa tingin mo? Anong mangyayari sa susunod na oras? Mukhang hindi maganda ang pakay nila. Maghanda para sa labanan. Opo, Direktor Yu. Hindi ba't galing siya sa administrative office? Bakit napadpad din siya rito sa daan ng kaligtasan? Siya yung taong yun. Ang henyong nagmungkahi na pahabain ng 1 buwan ang military training. Pero tingnan nyo siya. Mukhang siya ang nasusunod sa grupo nila. Parang takot na takot sa kanya ang mga estudyante. Ang mga babaeng yun, parang mula sa dance department. Chen Yu, kung hindi tayo bababa ng sasakyan, hindi ba sila magduda sa atin? Anong ikakaduda nila? Ang mga tao mula sa ibang grupo. Halos lahat sila bumaba na at nagtipon-tipon. Kung mananatili lang tayo rito sa loob, baka masyado tayong mapansin, at makakuha ng hindi kinakailangang atensyon.
Tutal naman ay magkakalaban tayong lahat. Anong saysay ng pakikipagplastikan ng maaga? Chen Yu, tingnan mo sila, nanginginig na sa ginaw. Habang tayo rito ay nagho-hotpot at naka-aircon na mainit, paano kung malaman nila? Iyon nga ang gusto ko, ang mapansin nila. Hoy, ang mga estudyante sa loob, kumpleto na ang lahat. Kayo na lang ang hinihintay. Oo nga, bumaba na kayo rito para mapag-usapan ang plano. Hindi kaya ng iisang tao lang sa nakakatakot na lugar na ito. Magkakaklase naman tayo. Dapat tayong magkaisa. Nandito rin si Direktor Yu. Marami siyang karanasan. Siya ang mamamahala sa buong sitwasyon. Huwag kayong matakot. Kaklase. Mukhang napakakomportable sa loob ng sasakyan nyo. HMM, may kailangan pa ba kayo? Wala kaming planong makipagtulungan kahit kanino. Pasensya na. Xiaobing, anong nangyayari? Nasaan na sila? Naghihintay ang lahat para makapag-usap. Sila lang ang nagpaka-espesyal. Anong meron sa loob ng sasakyan nila? Ano? Nagwo-hotpot sila sa loob. Ano? Nagwo-hotpot. Xiaobing, baka naman nagyelo na pati utak mo. Nakita ko ng dalawang mata ko. Kumukulo pa yung pulang sabaw ng hotpot. Naka-t-shirt lang yung mga tao sa loob. Namumula pa ang mga pisngi nila. Paglapit ko pa lang sa bintana ng sasakyan nila, sinalubong agad ako ng bugso ng init. Parang ang nasa sauna. Siguradong totoo to. Kalokohang survival sa apocalypse. Usaping buhay at kamatayan na to, di ba? Akala ba nila nagpipiknik sila rito? Wala man lang silang malasakit sa grupo. Habang tayo rito, nanginginig na parang kawawa. Sila naman, ayos na ayos. Nakatago sa loob ng sasakyan, paarap sa buhay. Saan naman sila kumuha ng ganoon karaming gasolina? Hindi lang pampainit ng heater. Nakakapagluto pa sila ng hotpot. Magkakaklase tayong lahat dito. Bakit sila lang ang may karapatang mag-enjoy? Tara, puntahan natin at tanungin sila. Ano ba talagang balak nila? Wala ba silang kahit katiting na diwa ng pagtutulungan? Kayong mga kaklase sa loob, anong ibig sabihin nito? May natitira pa ba kayong awa? O kahit konting pinagsamahan man lang? Anong klaseng sitwasyon na ba ito ngayon? Dapat nagtutulungan tayo dahil iisang bangka lang tayo. Mukhang galit na galit sila. Moral blackmail lang yan. Iyang si Direktor Yu. Noong nasa eskwelahan pa tayo, mahilig na siyang gumamit ng disiplina at kolektivismo para mang-ipit. Hanggang ngayon, ganoon pa rin ang galawan niya. Hindi sila galit, naiingit lang sila dahil mas maayos ang lagay natin. Chen Yu, huwag na huwag mong bubuksan ang pinto. Hayaan mo silang mamatay sa ginaw. Tutal naman ay may bakante pa tayong upuan. Hindi ba mas mabuting ibenta na lang natin ang pwesto para sa supplies? Gusto lang ni Direktor Yu na magpasikat at maghari-harian. Baka may iba pa siyang masamang balak. Chen Yu, kung itutuloy mo ang balak mo, posibleng-posible na tayo ang maging puntirya ng lahat kapag nagsimula na ang misyon. Mag-ingat ka ba kapag tulong-tulungan tayo? Maging puntirya ng lahat. Oo, pero ang kondisyon ay dapat may pambayad sila. Mayroon kayang papayag na makipagpalit ng supplies para lang sa upuan. Ang mahal kaya, meron yan, at darating sila agad. Ito, ang pag-upa sa upuan na to. Kailangan pa ng bayad, at per minuto pa ang bilang. 1 minuto, 5 bote ng tubig agad. Bakit hindi na lang siya mang-hold up? Anong klaseng panahon na ba ito? Nagawa pa niyang manamantala sa gitna ng sakuna. May natitira pa ba siyang pagkatao? Magkakaklase tayong lahat. Ngayong naghihirap tayo rito, magagawa pa niyang maningil. Sinabihan ko na si Chen Yu sa private chat ng regional channel. Sinimulan ko na ang trade ng supplies. Bayad muna bago sakay. Bakit hindi pa bumababa si Xiao Wang? Ano bang lagay sa loob? Wala kayang nangyaring masama sa kanya? Hindi mo ba nakita, noong bumukas ang pinto kanina, yung singaw ng init na lumabas? Damang-dama ko hanggang dito sa likod. Wala na yatang pakiramdam ang mga daliri ko. Gusto ko na rin kumuha ng pwesto. Kaklaseng Chen Yu, nag-initiate na ako ng trade. Paki-approve naman. Bakit ganyan ang ginagawa nyo rito? Magkakaklase tayo. Dapat ay nagbabahagi kayo. Sa ganitong kapaligiran at resources, nagawa nyo pang gamitin ang supplies ng lahat, para lang sa pansariling negosyo. Nandito kayo para magpasarap. Bumaba ka na rito agad. Bibilang ako hanggang 3. Tinatakot nyo ba ang customer nyo, Direktor Yu? Estudyanteng Chen Yu. Ako ang administrative director ng paaralan. Nasa gitna tayo ng krisis ngayon. Dapat tayong magkaroon ng disiplina at pagkakaisa. Ang ginagawa mong pag-asta na espesyal ka at paniningil pa, ay seryosong sumisira sa ating samahan. Inuutusan kitang bumaba sa sasakyan ko. Dito, sa sasakyang ito, ako ang masusunod. Wala na ang paaralan nyo, aminin nyo na. Yung 1 minutong binayaran mo, malapit na maubos. Alis na, o makipagpalitan ka ulit. Naiintindihan mo ba ang salitang tao? Wala ka na ba talagang galang sa mga guro mo? Wala ka na bang malasakit sa mga kaklase mo? Mukhang hindi ka talaga nakakaintindi. Sandali lang, Chen Yu, magbabayad pa ako.
Bilang guro na namumuno sa grupo, kailangan kong malaman ang sitwasyon. Dito muna ako para magmasid ng 5 minuto, tapos mag-uusap tayo. Yung mga gamit sa loob ng backpack na para sa lahat, sino ang gumalaw ng bag ko? Sino na naman ang nagnakaw at gumamit ng supplies natin? Anong sama-samang pagharap? Puro lang kayo daldal. Lahat kayo, gusto nyo lang makalamang. Sino man ang magtangkang humawak muli sa gamit ng lahat, makakapatay talaga ako. Kung hindi na ito makokontrol, kukuha na rin ako. Mukhang nagkakagulo na sila ng tuluyan. Bagay lang sa kanila, akala nila madadaan nila tayo sa konsensya. Lata. Sinira ni Chen Yu ang posibleng banta sa atin. Kung nagkaisa sila at naging isang malakas na puwersa, pagpasok natin sa outpost, tayo ang magiging target nila. Pero ngayon, sarili na lang nila ang iniisip nila. Nagbabantayan na sila sa isa't isa. Pagpasok sa outpost, ang uunahin nila ay ang kaligtasan ng sarili nila, imbis na magtulungan para labanan tayo. Paubos na ang oras o. Bakit wala pa akong natatanggap? Nasaan na ang alok na pakikipagpalitan ni Direktor Yu? Chen Yu, tignan mo, guro mo ako. At nag-aalala lang ako para sa lahat. Masyadong matindi ang ginaw sa labas. Matanda na ako. Hindi ko na kaya. Hintayin nating magsimula ang misyon. Pwede tayong magkakasamang kumilos. May karanasan naman ako kaya pwedeng. Sabi mo gagamit ka ng supplies para pambayad. Tapos ngayon babawiin mo. Akala mo ba sari-sari store ito na pwede ang utang? Haha. Ihanda nyo na ang mga gamit laban sa ginaw. Sige, huwag magmadali, hindi pa nagsisimula ang misyon. Huwag gumawa ng kahit anong padalos-dalos na kilos. Baka magalit ang lahat, masasayang lang ang pinaghirapan natin kanina. Sa bagay din, countdown 5, siyam, 5, 8, 5, 7, tara na, mga kasama. Diyos ko po, grabe naman ang lamig dito. At ang lakas pa ng hangin. Naririnig mo yung ugong. Pwede ba nating bilisan nating hanapin ang prototype na iyon? Kung mananatili tayo sa labas ng 12 oras, tiyak na magiging yelo na ako. Tignan nyo yung nasa harap nyo. Walang ilaw sa ilalim. Ihanda ang mga flashlight. Hanep. Geothermal fern, kakababa pa lang, nakahanap na agad tayo ng kayamanan. Sabi ko na nga ba dapat una tayong bumabae. Ang geothermal fern ay hindi lang pampainit ng katawan. Ito ang susi para labanan ng absolute zero wave. Lahat ay gustong makakuha nito. Agawin nyo, Chen Yu. Teka, tingnan muna natin. Saklolo, tulong. Chen Yu, ang mga higanteng uod na yun, sila ba ang nagbabantay sa geothermal fern? Parang ganun na nga, hindi magiging madali ang pagkuha sa geothermal fern. Anong gagawin natin? Titingnan na lang ba natin ang nakatunganga, nang hindi man lang nakukuha? Lahat kayo, umatras muna. Patayin ang mga flashlight, dito lang kay Chen Yu ang iwanang bukas. Kailangan kong kumpirmahin ang hinala ko. Mukhang naaakit sila sa init ng geothermal fern. Gumawa na sila ng pugad dito. Habang mas mainit ang lugar, malamang na mas marami ang mga pesteng ito. Kung ganoon, hindi kaya. SSH, tama ang iniisip mo. Ang prototype na makina, tiyak na mas mainit yon kaysa sa mga fern na ito. Mula rito, mukhang magiging kasama na natin sila sa bawat hakbang. Sige. Wonyo, Yaksen. Tingnan nyo sa bandang kaliwa sa harap. Nakikita nyo ba yung nakausling itim na bato? Dalhin mo sila doon. Pagkatapos ng 3 segundo, lahat kayo, ay todo ang liwanag ng flashlight. Itutok nyo lahat ang liwanag dito. Gamitin ang matinding ilaw para mabulabog sila. Gagawa ako ng pagkakataon para sa inyo. Kayong dalawa, huwag kayong papalpak. Panatilihing matatag ang ilaw. Huwag nanginginig kahit kinakabahan kayo. Huwag hihinto hanggat hindi ko sinasabi. Walang papatay ng ilaw kahit sino. Naintindihan na namin, Chen Yu. Tara na. Bumaba talaga sila. Masyadong mapangahas ang ginagawa nila. Sino ba ang nakakaalam kung anong nandoon sa ilalim? Nakatayo pa lang ako rito sa bungad ng kuweba. Nangangatog na ang mga tuhod ko. 6 na tao lang ang natitira sa likuran natin. Hindi ba mas mabuti yun? Kapag nakuha natin ang 3 prototype na makina, itong matinding kalamidad ng yelo, hindi na natin kailangang ipag-alala.
Anong ginagawa nyo riyan? Bakit kailangang maghiwa-hiwalay? Sino bang nakakaalam? Hindi ba sila takot na makain ng mga uod? Bukas na ang ilaw, napakaliwanag. Grabe. May kanya-kanya silang gawain. May taga-akit ng atensyon. At may taga-kuha ng mga gamit. Halatang mga speed type na awakeners sila. Anong klaseng halimaw yon? Uod, ang daming uod. Nababaliw na ba sila? Inaakit nila ang mga uod palabas. Bilisan nyo, patayin ang ilaw. Papunta na rito ang mga uod na yan. Patayin ang ilaw, patayin ang ilaw, patayin ang ilaw. Huwag nang itutok. Sino pa ang may bukas na ilaw? Gusto nyo ba kaming mapatay lahat? Nandito na sila. Hanapin mo ang flashlight mo. Ang flashlight, nasaan ang flashlight? Ayaw mamatay, na-stop ang button. Huwag kayong lalapit. Ito na ang geothermal fern. Wanyo, ingatan mo itong isa. Yapsen, hawakan mo naman itong isa. Magpatuloy na tayo. Kailangang makapunta doon. Sa lugar na kasing taas ng 12 palapag na gusali, biglang may lilito na tore sa gitna ng kawalan. Hindi ito makatwiran sa simula pa lang. Doon ang pinakamalaking posibilidad na nakatago ang prototype na makina. Ano yon? Ano ang pesteng bagay na yan? Tago muna tayo. Mukhang buhay na nilalang yan. Kamalasan, ang pinto rito ay katulad lang sa labas. Baon na baon sa yelo. Hindi natin ito mabubuksan ng mabilis. Kailangan nating maghanap ng ibang matataguan. Bilis, ipasok at itago ang geothermal insulator. Ilagay mo sa backpack. Nagpapabalik-balik siya para maghanap ng init. Naka-expose ang init ng katawan natin. Lintik, nakakatakot yun. Ano ba talagang bagay yun? Kapag nakita tayo niyan, siguradong tepak tayong lahat. Habang kayakap ang geothermal insulator para mainaitan, huwag niyong kakalimutan. Ito rin ang pinakamainam na pain para akitin si kamatayan. Ang misyong ito ay puno ng panganib. Kung ganoon, ilalabas pa ba natin ang geothermal insulator? Sige, kunin mo tapos lumayas ka mag-isa. Bilis, gawin mo. Hindi, wag na lang pala. Team tayo rito. Hindi ako aalis. Walang kakaiba sa paligid. Ang mga bakas ng paa ay papunta sa silangan. Tuloy lang tayo. Oo, bilisan natin para makarating sa pinakamataas na tore. Dapat ay humabol na ang grupo sa likuran. Wanyo, ako ang mauuna sa harap. Ikaw ang bahala sa likod. Bilisan natin. Walang problema. Chen Yu, tingnan mo dali. Geothermal insulator. 3 kumpol na naman. Ang talas talaga ng mata mo. Chen Yu, bata pa lang ako malinaw na ang paningin ko. Hanggang ngayon, nasa 5 puntos isa pa rin ito. Yung dambuhalang bagay kanina, hindi kaya siya ang nagbabantay nito. Kaya kailangan na nating magmadali. Tuloy ang orihinal na plano. Ihanda nyo ang mga flashlight nyo. Kunin nyo ang atensyon ng mga insekto. Ako naman ang kukuha sa geothermal insulator. Sige. Ang average na lakas ng lalaki ay nasa 10. Medyo malakas na ako ngayon. Sapat na ito para sa yugtong ito. Xiaobing, ang bilis niyong humabol. Dikit na dikit kayo sa amin. Pero sayang lang. Huli na kayo ng isang hakbang. Nakuha na namin ang gamit. Tapos na ba kayo magsalita? Chen Yu, sa totoo lang. Ayaw naming gumamit ng dahas. Pero nakikita mo naman ang sitwasyon. Kapag wala kaming geothermal insulator, mamatay kami sa ginaw. Ibigay niyo ang 2 kumpol at aalis na kami. Hindi na namin kayo guguluhin. Kung hindi, kapag nag-away tayo, baka may maakit tayong kung ano. Kung gusto nyo, subukan yung kunin sa akin. HMP, puro kayo salita, wala namang gawa. Bago mag-apocalypse, grupo na kayo ng mga inutil. Hanggang ngayon, ganoon pa rin kayo. May 3 lalaki sa panig ko. Sa teorya, mas malaki ang tsansa naming manalo. At isa akong A-level strength type awakener. Kaya kampante ako. Wang Mengmeng, bakit ang yabang mo? Sumunod kami sa inyo ng buong ingat. Nagsapalaran din kami rito. Bakit? Sa inyo ba ang lugar na ito? Dapat makihati ang sinumang nakakita. Paano natin ito hahatiin? Kami ang pumitas nito. Anong karapatan niyong humingi? Binantayan namin ito ng kalahating oras. Magkakaklase naman tayo. Dapat ay nagtutulungan tayo. Kahit wala kaming nagawang malaki, nagpagod pa rin kami. Yung 3 bundle kanina, hindi naman siguro masama kung bigyan mo kami ng 1 o 2, di ba? Sa tingin ko, wala kayong ambag, at lalong wala kayong silbi.
Hinto. Akala mo ba talaga natatakot ako sa iyo? Kung yan ang gusto nyo. Mukhang balak nyo ring hamarang sa daan gamit ang inyong mga katawan, ha? Hindi, hindi. Chen Yu, nagkamali lang ng intindi kanina. Ayoko na ng geothermal insulator. Kasalanan ni Wang Wei yun. Wala talaga akong balak harangin kayo. Promise. Tuloy na tayo. Gusto man ni na Xiaobing na makihati sa geothermal insulator. Pero hindi naman sapat yun para patayin sila. Hoy, bakit nakatunganga lang kayo riyan? Chen Yu, kapag pumapatay ka ng tao, wala ka ba talagang nararamdamang bigat sa loob mo? Meron naman, syempre. Natatakot ako baka makatakas sila. Malapit na tayo sa core area. Maraming insekto na nakatago sa paligid. Siguradong nandito ang geothermal core prototype. Hindi tayo makakaraan sa main entrance. Tingnan natin sa ibang daan. Itong dambuhalang pinto na gawa sa metal. Kitang-kita kung gaano kakapal to. Kahit na 10 beses ang lakas ng katawan ko. Hindi pa rin ako si Superman. Imposibleng wasakin to ng basta-basta. Tingin kayo roon. Sige, doon tayo. Chen Yu, ang linaw ng mata ko, di ba? Ako na naman ang unang nakakita. Anong gagawin natin? Barado ang main entrance. Puno naman ng mga monster ang maliliit na pinto. Wala nang ibang madadaanan. Meng Yao, kung hindi ako nagkakamali, ang talent mo ay B-grade, di ba? Yung basic camouflage. Sandali, Chen Yu, hindi ko kaya, talagang hindi ko kaya, mamamatay ako. Chen Yu, nagkamali ako, patawarin mo na ako. Naging tanga lang ako nung nakipag-break ako sa iyo noon. Alam kong wala akong karapatang sabihin to. Pero kahit anong mangyari, nag-ibigan pa rin tayong dalawa. Hindi ako naniniwalang wala ka nang nararamdaman para sa akin. Yung pag-ibigan na sinasabi mo, yun ba yung 3 buwang cellphone? Isang computer, at isang gintong bracelet. Chen Yu, patawad na. Daan ito para mabuhay tayo. Kung pati sarili mong talent ayaw mong gamitin. Bakit ka pa namin ay tatire sa team na to? Para lang ba may dagdag kaming pakakainin? Bibigyan kita ng 2 opsyon. Una, tatigpasin ko ang ulo mo, para matahimik ka na ng maaga. Pangalawa, patunayan mo ang halaga mo. Kunin mo ang prototype. Sige, gagawin ko na. Ngayon, sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang epekto ng camouflage talent mo, para makagawa tayo ng plano? Ang basic camouflage ay hindi lang sa paningin, kundi hinahayaan nito ang aura ng katawan ko, na makisama sa paligid. Yung sinasabing synchronization effect ng talent, hindi ko pa nasusubukan kahit kailan. Hindi ko alam kung gagana ba. Baka lalo lang akong mahuli kapag nag-iba ang anyo ko. Hindi ba't isang tingin lang, gistado agad ako. Sensitibo sa liwanag ang mga insektong yan. Kapag nawala ang liwanag, agad silang babalik sa mga siwang. At huwag mong kakalimutan, ang paraan ng pagkilala nila sa isa't isa, ay tiyak na base sa aura. Pero paano kung pumasok siya sa pinto? Nakita na ang lahat. Tama, ganoon nga ang nangyayari. Pero kung gagawa tayo ng gulo, at samantalahing makihalo sa kanila, kung magkapareho ang aura natin, walang monster na makakapansin sa kanya. Makakahalo kaya ako sa kawan ng mga monster. Class rep, pumunta ka sa gilid ng main gate at sirain mo iyon. Tingnan natin kung ang ingay ay makakaakit sa iba. Napakabigat naman ito. Ganito lang lalakas ang tunog para marinig nila. Ayos na ako, nagbago na ang anyo ko. Ano sa tingin mo? May makikita ka bang pinagkaiba? Oo, may pinagbago nga. Tara na, kilos. Nakatatakot naman ito. Wanyo, ayos ka lang ba dyan? Napakalakas ng kalabog kanina. Ayos lang ako, medyo nangangalay lang ang mga kamay ko. Kumusta naman si Meng Yao? Tahimik. Lintik na lugar to, mamatay na ako sa lamig. Kailan pa ako nagdusa ng ganito? Manager Gia, hinaan mo ang boses mo. Doon nang galing ang ingay kanina. Anong hinaan ang pinagsasabi mo? Basta't nakatago ang geothermal insulator, hindi tayo mapapansin ng mga Whiteford monster. Sino kaya to? Aba, taga-arts department pala natin to. Ang dakilang siwang. Bakit hindi mo kasama ang tropa mong mga babae? Hindi ba kayo magkasama? Sino sila? Gia Zhenghui. Naaalala ko ng malinaw. Noong nagtitipon sa labas, hindi ko sila nakitang dumating.
Ano bang kinatatakutan mo? Sinubukan ka ba niyang pagsamantalahan? Gusto nga akong biktimahin ng gunggong na yan. Pero siya ay, anong nangyari sa kanya? Sinipa ko ang pagkalalaki niya. Ipinost ko pa sa wall ng confession. Isang like lang, sabog agad ang dangal niya. Kahit taga-arts department ako, matagal na akong hindi sumasali sa mga aktibidad nila. Siguradong galit na galit siya sa akin. Ano pang hinihintay niyo rito? May mahuhulog ba na biyaya mula sa langit? Halika rito, Wang. Magsalita ka. Anong ganap dito? Hoy, estudyante. Hindi ordinaryong babae si Wang. Kahit ako ay nagawa niyang sit-in. At ipinahiya pa ako sa wall ng confession. Liz. Tumingin ka pa ng isa. Dudukutin ko ang mga mata mo. Nasisiraan ka na ba ng bait? Si Manager Gia ay may grade A magic voice talent. Naghahanap ka ng kamatayan. Bingi yata ang isang ito. Nagtagumpay si Meng Yao. Ang galing, nahanap niya talaga. Napakalupit. Patay, nakuha na ang prototype machine. Nawala na ang tanging pinagmumulan ng init sa tore. Magwawala ang lahat ng mga monster. Si Meng Yao, hindi siya makakaligtas sa ganyang kaguluhan. Tapos na tayo, ngayong wala na ang prototype. Paano kung umatake ng walang pinipili ang mga monster? Kapag nagtangkang bumaba si Meng Yao, tiyak na mapupunit siya ng pira-piraso. Yari na, nakuha nyo na ang kailangan nyo. Hinihintay nyo ba ang kasama nyo? Mali ako, aalis na ako. Lalayas na ako agad. Gagawa tayo ng ingay para makuha ang atensyon nila, gaya ng kanina. Gugulo tayo sa loob. Sasanduan natin siya. Hindi na aabot, pakinggan mo ang ingay. Sobrang gulo na sa loob ngayon. Sino ang maglalakas loob sa ganitong oras? Ang maglantad ng liwanag at init, ay tiyak na magiging labi na lang na walang mapagkakilanlan. Paano na si Meng Yao? Anong balak mo? Alam kong hindi ka bingi. Huwag kang lalapit. Nakuha nyo na ang gusto nyo. Mali ako. Aalis na ako. Lalayas na ako agad. Kahel. Huwag. Huwag. Bitawan mo ako. Demonyo kang baliw ka. Huwag. Hindi pwede. Patawarin mo ako. Nasaan ang geothermal core prototype? Maayos ba ang paghahanap nyo? Nasa main control room sa pinakataas na palapag. Puno ng mga peste sa daan. Hindi ako nang ahas na huminto. Kinalangan kong magpakatatag at dumiretso sa taas. Mamatay-matay ako sa takot. Nang makuha ko ito, hindi ako nag-atubili. Inilagay ko agad sa public backpack natin. Pagkatapos kong maitago, naging sobrang gulo na sa ibaba. Akala ko talaga hindi na ako makakalabas. Mabuti na lang, may lumitaw na halimaw na walang braso sa hall. Maliwanag, mainit, at palundag-lundag habang sumisigaw. Nakuha niya ang lahat ng atensyon doon. Kahit nakakatakot siya, malaking tulong pa rin siya sa akin. Dahil sa kanya, nakahanap ako ng pagkakataon na makatakas. Kamukha nga ng gagalaytay na iyon si Jia Zhengwei. Si Jia Zhengwei nga ang taong iyon. Ang lalaking walang braso, nagniningning, mainit, at sumisigaw, ay walang iba kundi si Jia Zhengwei. Para maakit ang mga halimaw, itinapon siya ni Chen Yu doon. Akala ng gagawang iyon ay mahina tayo. Ang resulta, gaya ng nakikita nyo, ang masasabi ko lang, may karma talaga ang masasamang loob. Walang pinapalampas ang langit. Diyos ko, siya ba talaga? Katapusan na ng mundo, may palakasan pa rin ba? Sa bagay, may punto ka, pero hindi pa rin ako makapaniwala. Siya nga pala, Chen Yu. Nahanap ko ito sa kwarto malapit sa prototype. Mukhang carrier owner lang ang pwedeng gumamit nito. Isang card na para lang sa carrier owner. Ano itong invitation card? Kung sino man ang magustuhan mong talent, pwede mo siyang hilahin sa grupo natin. Grabe, ang tindi naman nito. Pwede na nating dagdagan ang mga tao sa carrier natin. Chen Yu, anong uri ng talent sa tingin mo ang kulang sa grupo natin? May pagkain at inumin na tayo. Ibig bang sabihin, mas marami, mas masaya. Pero masyadong limitado kung puro lobster at bottled water lang ang meron tayo. Kung gusto nating mamuhay ng maginhawa sa gitna ng survival, kailangan nating maghanap ng mas marami pang resource talents. Ito na pala ang prototype. Ang init. Kaya ba nitong magbigay ng init ng tuloy-tuloy? Isang bowl ang metal na kasing laki ng bola ng balat. Sino ang mag-aakala na maglalabas ito ng ganito katinding init? Tara na, hanapin na natin ang pangalawang prototype. Chen Yu, huwag mo nang asahan na papasok pa ako sa pangalawang pagkakataon.
Hindi naman siguro magiging kasing hirap makuha ang pangalawang prototype. Ang tower na ito ang pinakamalinaw na target, kaya ito rin ang pinakamahirap na level. Kung gusto mong maiwan dito, bahala ka sa buhay mo. Bilis, Terra na. Kung hindi tayo susunod sa ating main man, tayong dalawang hamak lang, sino ba ang kaya nating talunin? Ayoko pang mamatay rito. Mukhang wala pang nakakarating sa lugar na ito. Masyadong magulo ang mga yapak. Kung gaano katahimik ang lugar, doon mas mapanganib. Maging alerto kayong lahat. Ano ang bagay na iyon? Mag-ingat, baka may mga nakatagong lamet sa yelo sa paligid. O baka kung ano paman. May init sa loob, baka may tao. Ang dumi naman. Sino ang magandang babaeng iyon? Paano kanya nakilala? Hindi ko narinig na binanggit mo siya. Kung sino man ang kakilala ko, kailangan ko pa bang mag-report sa iyo, HMP? Ang Absolute Zero Wave. Ang aga naman dumating. Kawawa naman ng ibang grupo. Siguradong mahihirapan sila. Biglang uminit ang pakiramdam. Dito, napakainit dito. Malapit na itong gumuho. Ang ganitong antas ng init, ito nga ang geothermal core prototype. Anong ginagawa nyo? Kani-kanina lang, hindi ba't sabi nyo, ayaw nyo makipagtulungan sa kanila. Ngayon, mas mabilis pa kayong tumakbo kaysa kahit kanino. Tabi, paraan. Bakit siya na naman? Ako lang naman to kanina. Pasensya na, hindi ko nakilala ang taong may kakayahan. Parating na ang Absolute Zero Wave. Pwede ba kaming makisukob muna sa loob? Pwede kaming magbayad ng mga supply. Nakikiusap ako, parang awa nyo na. Lumalamig na. Sino ang may sabing pwede kayong pumasok? Hindi naman natin pwedeng pabayaan na lang silang mamatay. Kani-kanina lang, binalaan pa namin kayo ng maayos. Si Yang Kexen ang nagbabala sa akin. Anong kinalaman nyo roon? Ay ikaw. Kilala mo siya. Ang mga lobster sa sasakyan namin. Iyon ang nakuha namin mula sa pakikipagpalitan sa kanya. Siya si Chen Yu. Tadhana nga naman, hindi tayo close, lumayas kayo. Huwag kang sumobra. Dahil lang ba sa bulok na bolang yan, nagyayabang ka na. Ang ibig mong sabihin, ang talent mo ay makagawa ng mga armas. Oo, antas na crafting vision. Kailangan ko lang isipin sa utak ko, ang anyo at istruktura ng mga sandata. At sa paggamit ng mental power, magagawa ko na sila. Halimbawa, ang haba at kapal ng bakal na pamalo, pati ang anyo ng hawakan. Pero hindi pwede ang masyadong komplikado. 11 lang ang mental power ko. Nagawa mo yun sa isip lang. Grabe. Sabi ng mga katim ko, wala raw tong silbi. Hindi naman daw ito nakakain. Kadalasan, hindi dahil mahina ang talent mo, kundi dahil hindi mo pa nahahanap ang tamang paraan para gamitin ito. Ano naman ang talent mo? Nakikita ko ang hinaharap. Seryoso ka ba? Kung hindi, sa tingin mo, saan galing itong prototype machine ko? Sa ngayon, Supervisor, ang bagay na iyon. Tumahimik ka, magkakaklase tayo rito. Ano bang iniisip mo? Chen Yu, salamat sa pagpapatuloy sa amin kanina. Hindi sapat ang salita para sa utang na loob na ito. Hindi na kami mang-iistorbo pa. Importante ang misyon. Supervisor, sandali lang. Aalis na lang tayo ng ganoon. Nakita mo rin naman yung prototype machine, di ba? Kapag nakuha natin iyon, kahit saan tayo magpunta sa kuwebang ito, walang makakapigil sa atin. Gaano man kalakas si Chen Yu, sabay-sabay nating agawin yan. Nababaliw ka na ba? Kakaligtas lang natin. Kexen, bakit kumakampi ka pa sa iba? Hindi mo ba mabasa ang sitwasyon o sadyang tanga ka lang? Huwag kang panggulo, baka pati utak mo ay naging yelo na. Anong kalokohang ideya yan? Bilang pinuno mo, inuutusan kita. Alisin mo ang mapanganib na balak na yan. Yang Kexen, ano pang ginagawa mo dyan? Halika rito. Sa tingin ko, naiinggit lang kayo. Kumpol ng mga inggitero. Marunong ka bang magmaneho? Ako? Oo, marunong ng konti. Pagkatapos ng misyong ito, magkakaroon ka na ng sarili mong sasakyan. Anong sabi mo? Para hindi nyo mapaghigantihan si Yang Kexen, nagdesisyon akong patayin na lang kayong lahat. Lao Joe, sige, simulan mo na. Takbo. Ikaw. Hindi mo kailangang gawin ang lahat ng ito para sa akin. Hindi ito para sa iyo. Para ito sa maayos na pagtatrabaho natin sa hinaharap. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Basta kay Chen Yu, siguradong may mapapala ka. Pahinga muna ng 5 minuto. Pagkatapos ay hanapin ang pangatlong geothermal core prototype. Chen.
Chen Yu, anong problema? Pwede mo ba akong isama sa paghahanap ng prototype? Ako na lang ang mag-isa ngayon. Bakit naman niya ako tutulungan? Isasama kita. Hindi naman imposible. Lumabas muna kayo at magbantay. Hanggat wala akong pahintulot, walang pwedeng pumasok. Won Yu, si Chen Yu. Bakit niya iniwan ang sarili niya sa loob kasama ang babaeng yun? Ang talento niya ay gumawa ng armas. Mas mahalaga siya kaysa sa iniisip natin. Sa ganitong temperatura, kahit maghubad ka pa, hindi ka giginawin. Ang tindi talaga ng prototype na to. O sige, magsimula ka na. Magsimula. Sa alin? Ang lahat ng tauhan ko ay dapat may marka ko. Nagbibiro ka ba? Ang mga tauhan ko ay dapat sumunod sa akin nang walang pasubali, gaya ng mga babaeng nasa labas. Sandali, bago tayo bumaba ng carrier. Gaano na katagal na nawawala si Mengmeng? 41 segundo. Bibigyan kita ng 1 minuto para magdesisyon. Sumama ka sa akin, at wala ka nang iintindihing pagkain o tirahan. O hanapin mo ang prototype ng mag-isa. Pero kahit mahanap mo yun, aagawin ko rin sa'yo. Pwede. Pwede na ba ito? Mas mahaba pa ang binti mo kaysa kay Wanyu. Sarami ng suot mo. Paano kung may iwan ang marka ko? Bakit hindi pa sila lumalabas? Sino ang nakakaalam? Baka may ginagawa silang kakaiba sa loob. Bes, bakit parang may hinanakit ka kay Chen Yu? Abiso, ang carrier na kinabibilangan mo ay may bagong pasahero. Mukhang magiging masaya ang biyahe natin ngayon. Kexen, ito si Wanyu, sina Yaksen, Mengyao, at Mengmeng. Kamusta sa inyong lahat? Ako si Yang Kexen. Welcome sa grupo. Balik na tayo sa carrier. Hindi na ba natin itutuloy ang paghahanap sa prototype? Oo, babalik na tayo. Sa loob ng carrier, may iba nang maghahanap para sa atin. Chen Yu, pinatakas mo ang pinuno at ang iba pa, para gawin silang mga utusan. Mag-aabang lang tayo. Tayo ang makikinabang sa huli. Abiso, nadiskobring ang pasahero ay wala na sa realidad. Sona ng misyon. Naibalik na ang Global Information Synchronization Channel. Sa wakas, tapos na rin. Nakalabas na tayo. Team, bilang ng hawak na geothermal core prototype, tapos na ang main mission. Excellent ang rating ng mission. Chen Yu, big time na tayo. Basic reward, 200 wood materials. 100 iron ingots, nakatago na sa backpack ng driver. Chen Yu. Mukhang wala tayong nahanap na extra construction material chest ngayon, no? Kasalukuyang kinakalkula ang bonus. Bonus reward, 1 golden bodycard, na itabi na sa personal backpack ng mga pasahero. Anong silbi nitong golden bodycard? Kulang pa yata to para makatakas. Wow, 2.5 seconds na invisibility. Pwede tong gamitin para magnakaw. Isa itong mobile invincibility. Kaya nitong harangin ang lahat ng damage sa loob ng 2.5 seconds. Kayang gumawa ng paraan para mabuhay kahit napapaligiran na ng kamatayan. Chen Yu. Naniniwala akong pananatilihin mo kaming buhay. Itago nyo na lang yan sa sarili nyo. Card yan para sa kaligtasan nyo. Kapag umasa kayo sa iba, darating ang oras na hindi sila aabot. Chen Yu, nakuha mo ang tiwala at respeto ng lahat. Nagsisimula ng lumitaw ang iyong karisma bilang leader. May tahanan na. Pasok na kayo, napakainit dito sa loob. Ito ang ating carrier para sa survival sa apocalypse. Huwag lang kayong tumayo dyan sa pinto, pumapasok ang lamig, isabit nyo rito ang mga damit nyo. Abot dito ang init ng heater. 5 lang kayo. Bakit ang laki ng carrier na to? Iba ang itsura nito kaysa sa amin. Syempre, na-upgrade na ang carrier namin. Ilang beses na itong na-upgrade. Dati, luma at dispalinghadong van lang ito. Ganyan kalaki ang pinagbago nung ma-upgrade. Parang pinalitan na ang buong model ng sasakyan. Bakit? Sa inyo ba walang pinagbago ang carrier nyo kahit ay upgrade? Pinakamataas na ang dagdagan ng layer ng plastic film para sa hangin. O kaya ay magkabit ng anti-skid chain. Ngayon lang ako nakarinig ng ganito. Kexen, pamilya na ang turing namin sa iyo mula ngayon. Wala kaming itatago sa iyo. Ang sasakyang ito ay gumamit ng halos 5,000 units ng construction materials. 5,000 units. Oo, tanungin mo na lang si Wanyu para sa mga detalye. Mula ngayon, magtulungan tayong lahat. Kabisaduhin mo na agad ang pasikot-sikot dito. Wow, ang ganda ng suot mo. Salamat. Dito ka na maupo sa tabi ko. Wala namang nakaupo rito. Huwag na lang pala. Ibababa ni Chen Yu ang sandalan para magpahinga. Mamasahehin ko pa siya. Hayaan mo na siyang maupo riyan.
May 6 na oras pa tayo. Chen Yu, kung pagod ka na, pwede kang humiga sa bakanteng upuan sa likod. Pwede rin kitang masahihin doon. Teka lang, tinitingnan ko pa ang mga upgrade options. Anong ibig sabihin nito? Huwag mong sabihin pwede na naman itong i-upgrade. I-execute ang multifunctional safety compartment upgrade. Anong nangyayari? Nag-upgrade lang ako. Bakit nasa huling row? Anong upgrade yan? Multifunctional safety compartment. Sa madaling salita, sarili ko itong kwarto. Gagawa ka talaga ng kwarto. Syempre naman, kailangan ko rin ng privacy. Puro kayo babae rito. Ako lang ang nag-iisang lalaki. Kailangan ko ring protektahan ang sarili ko, no? Pumasok na sina Yuzin at Mengmeng. Isang oras na ang nakalipas. Ang tagal naman nila. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa nila sa loob. Hoy, Meng Yao, bigla kong naalala. Ang assistant instructor nyo sa performance class 3. Si Ate Shen Qingxi ba yun? Oo, siya nga. Hindi ko alam kung kamusta na siya. Napakagaling niyang tao. Idol na idol ko siya. Ang campus queen ng 3rd year, di ba? Hindi pa nga graduate, pero nakuha na ang bida bilang babaeng mandirigma sa pelikula. Sikat na siya agad. Tungkol doon, sabi ni Kuya Chen Yu, kailangan niya itong turuan ng solo. Kaya pinalabas muna ako, solo na pagtuturo. Ano naman ang ituturo niya sa loob? Ewan ko lang. May lumabas na. Sina Manager Yu yan, nakuha na nila ang prototype. Kuya Chen Yu, lumabas na sina Manager Yu mula sa Lumet. Mukhang nakuha na nga nila ang prototype. Hindi nakalock ang pinto. Pasok kayo. Wang Mengmeng, wala ka na talagang kahihiyan. Alam mo naman kung ano ang relasyon namin ni Kuya Chen Yu. Tapos, Meng Yao, makinig ka muna sa paliwanag ko. Anong paliwanag? Ipapaliwanag mo kung paano gumapang ang best friend ko. Gumapang sa paanan ng ex-boyfriend ko. Alam mo naman ang totoo, hanggat masaya si Kuya Chen Yu, mananatili tayong ligtas sa tabi niya. Pero hindi yan sapat na dahilan para akitin mo siya. Sinong umaakit sa kanya? Si Kuya Chen Yu ang may gusto nito. Wala akong kasalanan. Hay nako, tama na yan. Nakuha ko ang tiwala ni Kuya Chen Yu. Mabuting bagay to. Naniniwala akong mahal ka pa rin niya, pagdating ng tamang panahon. Sige, basta huwag mong kakalimutan yan pagdating ng oras. Huwag kang mag-alala, best friend kaya tayo. Nakalabas na. Manager Yu, magiging mainit na rin sa loob ng sasakyan natin. Tingin ko nga, tayo ang unang grupong makakaalis ng ligtas. Tingnan nyo, sakto, 10 sasakyan. Naka-on pa rin ang lahat ng mga ilaw. Walang kulang kahit isa. Manager Yu, bakit hindi na lang sumama sa atin sina Chen Yu? Bakit hindi na lang sila sumakay at umalis na agad? Sila ba? Sinwerte lang silang makahanap ng isang prototype. Masyado silang mayabang. Gusto pa yata humanap ng pangalawa. Tama si Manager Yu. Dapat sumunod sa nakararami para hindi mapag-iwanan. Xiao Jiao. Tumutulong si Manager Yu nang walang hinihintay na kapalit. Isa siyang huwarang guro. Tingnan mo, 6 lang kayo sa grupo nyo. Puro pasugatan at baldado. Ang prototype na yan ay parang mainit na uling. Maraming magkaka-interes dyan. Manager Yu, nasa administrasyon naman kayo. Sigurado akong hindi nyo ito ipagsasabi sa iba. Mabuti. Kuya Jiao, huwag kang pumayag. Kapag ibinigay natin sa kanila, mamamatay tayo sa ginaw. Huwag na kayong lumaban sa kanila. Sige na, wala tayong laban. Tama ang sinabi ni Manager Yu. Ang prototype ay parang mainit na patatas na nakakapaso. Hindi natin ito mahahawakan ng matagal. Tama ang sinabi mo. May malasakit talaga sa grupo si Xiao Jiao. Ang mga taong sarili lang ang iniisip, at nangangarap na solohin ang lahat ng biyaya, ay parang ahas na gustong lumunok ng elepante sobrang gaaman. Tama si Manager Yu. Bakit nandito si Chen Yu? Kanina pa siya lumabas. Bantayan niyo ng maigi si Xiao Jiao. Aalis lang ako sandali at babalik din agad. Estudyanteng si Chen Yu. Aba, anong klaseng pagkakataon ito? Pinag-uusapan ka lang namin ngayon. Ano, paalis na sana kami. Chen Yu, marami pang pagkakataon sa hinaharap, di ba? Ha ha ha. Sino ang makikipagkita sa iyo sa hinaharap? May dala kang mahigit 20 tao. Pinalilibutan ng ilang estudyanteng iyon. Anong balak nyo? Wala kaming ginagawa. Nag-uusap lang kami ng maayos at mapayapa, di ba? Bakit sa tingin ko ay tinatakot at pinipilit nyo sila? Para ibigay sa inyo ang prototype. Masyado namang masakit ang pananalita mo. Para lang naman mapagsama-sama ang mga resources.
Para mas maging epektibo ang lahat. Para rin maging epektibo ang lahat, ilabas mo muna ang prototype mo. Chen Yu, huwag kang sumobra. Palagi kitang pinagbibigyan. Hindi dahil takot ako sa iyo, kundi dahil iniisip ko ang kapakanan ng grupo. Tulungan niyo ako. Iligtas niyo ako, Xiao Kao. Guro niyo ako. Manager, iikot pa rin ang mundo kahit wala ang kahit sino. Ganoon din sa sasakyan. Hayop ka, itinaya ko ang buhay ko para bantayan ang prototype na ito. Para kanino ba ito? Ginagawa ko ang lahat para sa grupo. Huwag ka nang umarte. Itatago niyo lang iyan para sa sarili niyong sarap. Ang prototype ay kanina pa nakatago sa personal na backpack niyo. Manager Yu, sa susunod na magtuturo kayo sa iba, siguraduhin niyong turuan niyo muna ang sarili niyo. Kung paano maging isang tunay na huwarang guro, pwede mo ba? Pwede mo ba akong pakawalan? Isa siyang mapagpanggap na tao. Ginamit niya ang posisyon niya bilang guro para gipitin kami. Ibigay mo ang prototype, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ibibigay ko na, ibibigay ko na. Chen Yu. Ibinibigay ko na sa iyo. Sa loob ng backpack nyo, marami pa sigurong supplies doon, di ba? Meron. Ang susunod na pagkakataon mo ay sa kabilang buhay na. Ito ang nararapat, baka akala niya talaga pakakawalan siya. Sandali lang, mayroon ba sa inyong gustong mag-higanti para kay Manager Yu? Wala, hinding-hindi, ginawa lang ni Chen Yu ang nararapat para sa katarungan. Tara na, Wan Yu, alis na tayo. Hoy, tingnan nyo ng mabilis ang regional channel. Nag-post ng mensahe si Manager Yu bago siya malagutan ng hininga. Chen Yu, duguan ka ba? May sugat ka ba? Kuya Chen Yu, ang galing mo talaga. Dapat lang talagang ligpitin ang matandang iyon. Ano bang pinag-uusapan ng mga tao sa labas? Bakit parang ang sigla nila? Para sa mga nakaligtas, tapos na ang mission sa ikalawang station. Inalis na ang limitasyon sa regional channel. Kaya natural lang na maging maingay sila. Grabe naman. Yung matandang hakluban na yun, pinangalanan ka talaga habang nagmumura. Hi, Chen Yu. Ang daming nag-uusap na isa ka raw demonyo. Sa road to survival, bawat sandali ay may namamatay. Ang pagkamatay niya ay hindi naman makakaapekto sa agos ng mundo. PWE, yung matandang yun na ayaw pang mamatay. Mamatay na lang, idadamay pa tayo sa dumi niya. Sa tingin ko naman, maganda ang sinabi niya. Saan banda ang maganda doon? Takot na takot siya kay Chen Yu. Kaya bago mamatay, nagwala na lang siya sa channel. Pangit pakinggan ang bansag na demonyo. Pero nakakabawas yun ng maraming abala. Pero kapag tinatawag kang ganyan, parang may kakaiba. Hayaan mo silang tumawag. Kung sino ang maingay, papatayin natin. Kiyoshi, sumama ka sa akin sa kwarto. Opo, kuya. Ano ba yan? Para namang mahal na hari na pumipili ng paboritong asawa. Hoy, Wan Yu, hawak mo na ang pagkakataon sa simula pa lang. Pero hindi mo alam kung paano ito pahalagahan. Napakahaba pa ng tatahakin sa road to survival. Tama, hindi sapat na marunong ka lang gumawa ng armas. Kulang na kulang pa yon. Alam ko pong basic lang ang mga ito. Ang grade ng talento ko ay, bigyan mo lang ako ng kaunting oras. Siguradong kakayanin ko. Oras, wala na tayong masyadong oras. Dapat maging tauhan kita ng buo. Doon lang magkakaroon ng saysay ang pananatili mo rito. Kumusta naman ang Chen Yu na yun? Pasok ba sa pamantayan mo? Napakagaling niya. 110 bakal na kutsilyo para makagawa ng isang aserong kutsilyo. Paano kung 10,000 piraso? Pasok ka, Kiyoshi. Mga bagay na hindi ko nakain sa dalawang buhay ko. Ngayong apocalypse, tsaka ko pa makakain to. Ang laki nito, saan mo nakuha ang Boston Lobster na ito? Ito na ba ang Boston Lobster? Obvious naman na Boston Lobster to, di ba? Kaso, masyado namang malaki to. Nakahanap ako ng kasosyo. Sa grupo nila, mayroong specialist sa pag-aalaga ng Boston Lobster. Ipinagpalit ko sa mga sobrang supply. May tao palang ipagpapalit ang dambuhalang lobster sa maliit na hipon. Kanya-kanyang pangangailangan lang yan. Meng Yao, bilisan nyo, maghanap kayo ng kaldero at magpakulo ng tubig. Itong dalawang malalaking sipit, walang gagalaw. Itira nyo to para kay Wan Yu. Pagod siya sa pagmamaneho. Tiwalang nabuo sa kasunduan. Sa isang kisap mata, level 10 na agad. Kasi naman, sabi mo kasi naman. Tapos bigla kang natahimik. Kasi naman, konti lang ang mga taong gusto kong makita.
Kailangan niyang kumain ng maayos. Medical grade sterile mineralized drinking water. Anong klaseng tubig to? Tunog sosyal, ha? Ang talento ko ay basic water supply. Nakakapagsaman ako ng 50 bote ng ordinaryong tubig araw-araw. 5 babae sa loob ng sasakyan. 4 na ang may koneksyon. Wow! Ang kunat at lambot ng laman. Napakasarap. Maraming salamat, kuya. Bigyan pa natin siya ng 3 araw. Kapag walang koneksyon, iwanan na. Cheers! May bago na namang dumarating. Huwag kayong mag-alala. Kakilala natin to. Kakilala? Paano mo nalaman? Si Ate Shen Qingxi. Kiyoshi, magmaneho ka muna. Palat kayo ni Wanyo, pababain mo siya. Senior Shen. Hindi ko akalaing magkikita tayo rito. Si Zhang Wanyo pala. Matagal na tayong hindi nagkita. Upo ka, may natira pa ditong bagong luto na lobster. Kuya Chen Yu. Automatikong pagtutugma ng sasakyan. Bakit sa sasakyan mo kami napunta? Hindi mo ba alam ang patakaran sa simula ng pagtutugma? Hindi ko alam. Ang alam ko lang matapos ang misyon. Bigla na lang kaming na-teleport dito. Ang grupo nyo. Bakit 4 na lang kayong natira? Na-ambush kami. Gusto nilang agawin ang prototype. Hindi namin sila kaya wala kaming nagawa kundi tumakas. Buti na lang may golden bodyguard. Kundi, hindi na rin kami mabubuhay pa. Ang talento ko ay A-grade. Ang Sword Heart Clarity. Kaya kung mag-ipon ng enerhiya sa hugis ng espada, maayos din ang kakayahan ko sa malapitang laban. Hindi masama ang talentong yan. Napapakinabangan yan sa labanan. Alam kong malakas ka, Kuya Chen Yu. Sana payagan mo kaming manatili sa grupo mo. Pangako, hindi kami magiging pabigat. Sige, pwede na kayong manatili. Ate, tikman mo to dali. Sobrang sarap nito. May kalahating oras pa. Darating na tayo sa susunod na istasyon. Anong misyon kaya sa susunod na istasyon? Wala pang pahiwatig sa ngayon. Pero base sa mga nakaraan, siguradong tataas ang antas ng hirap nito. Grabe, ang laki naman ng villa na to. Siyempre, kailangang magkasya ang 48 tao. Nasaan ang ibang mga sasakyan? Hindi ba't may 8 grupo lahat, ayon sa nakasulat sa patakaran? Ang mga sasakyan ng bawat isa ay nakaparada sa iba't ibang pwesto. Nakita ko lang kanina sa marka sa baba. Tayo ang nasa ika-4 na parking slot. May kulang-kulang 20 minutos pa. Tara na. Malamig ang patak ng tubig sa mukha ko. Nagising ako sa operating table at tumakbo. Ang haba ng hallway. Isa-isang namamatay ang mga ilaw. May tunog ng gulong sa likuran ko. Nagtago ako sa ilalim ng kama, sa cabinet, sa banyo. Bakit may boses ng tao? May dumating na namang isang grupo. Kumusta kayo? Magagandang binibini. Akyat na tayo sa taas. Ang kwarto natin ay 204. May 202 din. Sa wakas nahanap din natin. Akala ko talaga kanina hindi na natin mahahanap ang kwarto. May kulang sa 10 minuto na lang. Buti na lang nahanap natin agad. Ate Shen, pwede bang pamaroon pa ako ng kaunti sa loob? Sige, dahan-dahan lang ang usog. Espesyal na patakaran para sa unang gabi. Wala na sa bisa ang patakaran. Buti na lang, Meng, hindi ka gumalaw kanina. Pero ate, pwede bang huwag mo namang katukin ang binti ko? Medyo masakit na. Hindi ako yun, magkadikit lang ang mga paa ko kanina pa. Meng, oh. Chen Yu, anong gagawin natin? Ang pangit ng mga daliri niya. Parang bulok na kahoy na nababad sa tubig. Pati ang points ko ay balak pang agawin. Bumalik na sa kwarto, hindi ligtas sa hallway. Parang hindi ko na kayang maglakad. Ang sakit ng binti ko. Kuya Chen Yu, pwede mo ba akong buhatin? Kahit gumapang ka pabalik, pwede rin. Bakit biglang tumahimik? Wala kayang nangyaring masama kay Kuya Chen Yu? Meng, Chen Yu, nandito na kayo. Salamat sa Diyos at ligtas ka, kuya. Lalabas muna ako para mag-imbestiga. Kayong 3, manatili lang kayo sa loob ng kwarto. Lalabas, saan ka pupunta? Ang rules. Sabi lang doon, kailangang magtago sa ilalim ng kama sa loob ng kalahating oras. Walang sinabing bawal pumunta sa hallway. Kaysa tunganga lang tayo sa paghihintay. Mas mabuting kumilos para kumuha ng impormasyon. Hindi ba mas ligtas kung bukas ng umaga na lang? May punto ka, ate. Pero bukas, magulo na dahil sa dami ng tao. Sa ngayon, bukod sa akin, walang mangangahas na lumabas sa ganitong oras. Sasama ako sa iyo, M. Ang disguise talent ko, baka sakaling mapakinabangan natin. Mas mabuti na ang may kasama para may backup. Huwag na.
Ayaw kong may pabigat sa akin. Istorbo lang yan. Ipinapaubaya ko na ang dalawang ito sa iyo, Ate Shen. S-grade talent naman si Ate Shen, di ba? Huwag kang mag-alala. Kuya, magiging mapagmatsyag ako sa pagkakataong ito. Sinisiguro kung walang mangyayaring masama. Mukhang magulo ito ah. Nakaplano na ang paglalagay ng mga invitation card. Meron din ba sa mga kwartong walang nakatira? Nagkita na naman tayo. Free attribute points. Sabi na nga ba, isang punto na naman. Hello, may multo ba rito? May kakaiba talaga sa salaming ito. Isa itong treasure trove. Ibig sabihin, ang salamin lang na iyon ang espesyal. Gising na kayo. Kumusta ang pahinga nyo? Maganda. Ikaw na lang ang hinihintay. Sobrang gulo sa labas. May nag-organisa ng isang roundtable meeting. Anong nangyayari sa labas? Makakaalis ba tayo ngayong araw? Pwede naman, dahan-dahan lang. Kasama si Kuya Chen sa misyon. Nandyan ang Haicheng Scavengers. Security ang pakilala nila. Pero sa totoo lang, mga sindikato silang delikadong kalaban. Paano mo nalaman? Lumabas ako kaninang umaga para mag-ikot. Lahat ay nakatanggap ng imbitasyon sa round table. Bukod sa kanya, sino pa ang hindi nakakaalam? Iyan ang hindi ko alam. Wala na, ubos na silang lahat. Sina Ajia at Xiaolu, kinaladkad sa harap ko mismo. Wala akong nagawa para pigilan sila. Mukhang walang tumututol sa inyo ah. Susunod kami sa plano ni Manager Lee. Siguradong pinag-isipang mabuti ni Chief Sun ang lahat. Ate Kiyoshi, hindi ba tayo magbibigay ng opinyon? Mukhang galit na si Manager Lee. Doktora Kiyaw, ano itong ginagawa mo? Dapat ay linawin muna natin ang plano ng kooperasyon. Hindi maganda ang sitwasyon kagabi. Napansin nyo ba, mga kasama? Mula sa 48 tao, 16 na ang namatay kaninang umaga. Pagkatapos ng lahat ng labanan, lahat ng mga salamin ay nagkabasag-basag. Mga florera at painting, parang isinumpa sa galit. Kahit magtago ka, hahabulin ka pa rin ng multo. Pagkalipas ng 3 araw, baka lahat tayo ay mamatay. Ang mga namatay kagabi, ay galing lahat sa ibang 7 grupo. Ang tanging grupo na buo pa rin, ay ang ika-7 convoy. 4 na tao ang nasa kwarto 204. Mas delikado ang pwesto nila, pero bakit walang nangyari sa kanila? Anong ibig sabihin nito? Hoy, anong pinararating nyo? Iniligtas ako ni Chen Yu. Kung hindi dahil sa kanya, baka nakuha na rin ako kagabi. Sa loika nyo, kasalanan na ba ang mabuhay ngayon? Wala ba talagang magsasalita para sa akin? Kung sino ang tumulong sa iyo, siya ang malas. Sa tingin ko, medyo sobra na ito. Doktora Kiyaw, pag-isipan mo munang mabuti bago ka bamuka ng bibig. Nararamdaman ko lang na hindi malinaw ang sitwasyon. Dapat tayong maging mas maingat. Itigil mo na ang daldal mo. Wala akong oras para makinig sa mga rason mo. Ibigay natin ang room 205 sa mga Haicheng Scavengers. Lilipat tayo. Dapat ganyan, marunong makisama. Kuya Rong, isa akong A-grade na steel body. Kuya Rong, ako rin. Gusto ko ring sumali sa inyo. Susunod ako sa lahat ng utos nyo. Chen Yu, naging masaya ka ba noong tinalo mo ako sa huling laban? Pagbabayaran mo ang kayabangan mo. Kuya Rong, masisiguro ko. Isang ghost slave si Chen Yu. Kagabi, palihim siyang lumabas ng kwarto mag-isa. Matagal siyang nagpagala-gala sa madilim na mansyon. Sino ang makakalabas ng buhay at makakabalik pa? Isang ghost slave lang ang makakagawa nyon. Siguradong isa siyang traidor na ghost slave. May kailangan ka pa bang ipaliwanag? Paano kung sabihin ko, na lumabas ako kagabi para pumatay ng 5 multo? Sasabihin mo rin ba, na ako rin ang bumasag sa salamin sa lobby? Lintek na walang kwenta. Muntik na nating mapagbintangan ang mabuting tao. Chen Yu, kaibigan. Naniwala lang kami sa mga maling balita. Mabuti na lang at niliwanag ng sistema ang lahat. Malaking tulong ito sa atin. Dapat nating ibahagi ang mga pahiwatig. Nasa iisang bangka lang tayo.
Masyadong malawak ang sakop ng 165 hanggang 1715. Oo nga, paano natin hahanapin iyan? Ang malabong pahiwatig ay magdudulot lang ng patayan sa atin. Huminahon kayong lahat, may paraan ako para mawala ang hinala nyo. Patayin lahat ng tao sa ikatlo at ikaapat na palapag. Nagbibiro ka ba? Ikaw. Sabay-sabay tayo. Patayin na iyan. Naglakas loob siyang patayin tayo. Pagbayarin siya. Mag-ingat kayo kay Chen Yu. Nasaan siya? Nawala siya. Sa likod, nag-teleport siya. Takbo, bilisin nyo. Chen Yu, humihingi ako ng... Ako. Kuya, mali po ako. Chen Yu, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Parang simula pa lang, takot ka na sa akin. Ang talent ko ay S-grade. Ito ang micro-spiritual sense. Nakakakita ako ng mga daloy ng enerhiya na hindi napapansin ng iba. Nagsasagawa ako ng operasyon noong nagsimula ang kiyamat. Matapos magising ang talent ko, lumakas ang pandama ko. Noong pumasok ka sa restaurant, ang lakas ng aura mo. Kayang balutin ang lahat ng tao sa paligid. Bihira nga ang S-grade perception talent. Sumama ka sa akin pagkatapos ng mission na ito. Sige, isa akong surgeon sa Haicheng Third Hospital. Tinitiyak kong magiging kapaki-pakinabang ako sa inyo. Mukhang may dagdag na naman tayong kasama sa sasakyan. Ang kondisyon para makasakay ay ang mabuhay sa ikatlong araw. Naintindihan ko. Ate Kiyoshi, aalis ka na. Paano na kami? Bago matapos ang mission, magkakasama pa rin tayo sa iisang kwarto. Huwag kayong mag-alala. Huwag niyo silang hayaang mamatay ngayon. Mabuhay hanggang sa ikatlong araw. Kailangang gumamit ng malakas na dosis ng antibiotics at swero para madugtungan ng buhay. Kung mabubuhay pa sila, nasa kamay na yan ng tadhana. Upo, ako si Susie. Nurse ako sa operating room. Ako naman si Zhang Shuilei. Magaling ang mga kamay ko sa masahe at pagbibenda. Kahit anong sakit ng katawan, kaya kong ayusin. Nakakasuka, di ba? Gusto lang naman nila ng invitation card. Hindi kayo pasado sa qualifications. Paano naman ako, mas masunurin ako. At mas magaling din ang skills ko. Sa payat ninyong yan, sino sa inyo ang uubra sa kanila? Siguraduhin ninyong mabubuhay kayo sa loob ng 3 araw na ito. Bubuhitin ko ang 2 ito pabalik sa kwarto. Ang iba, bumalik na muna kayo. Kahit sa lobby, hindi ligtas sa umaga. Sige, babalik na kami ngayon din. Doble ang liksi kaysa sa normal na lalaki. Ibang klase na ito, Ang lugar na ito, nakakanginig sa tahimik kapag umaga. Pero kapag gabi, parang mga asong ulol na nag-iiyakan ng mga multo. At least, mas mabuti na ito kaysa sa kawalan ng malay kagabi. Nabawasan ang bigat dahil wala na ang mga ghost slave. Walang magiging problema mamayang gabi, di ba? Anong klaseng patakaran ito? Mag-eehersisyo sa hating gabi. Ang punto ay hindi ang bilang ng ulit, kundi ang kapalit ng pagbubukas ng aparador. Mayroon kayang katulad ng kagabi sa loob. Paano kung biglang may humablat sa kamay ko habang binubuksan ko? Si Shen Qingxi ang may pinakamalakas na talento. Pero hindi natin pwedeng isugal ang buhay niya. Hayaan niyo ako na ang gagawa. Kaya kung magbalat kayo gamit ang aura ng mukhang multo. Tsaka, hindi ko pwedeng hayaang lagi na lang kayong nasa harap ko. Kapag may nangyaring masama, gamitin agad ang Golden Body Card. Meng Yao, mag-ingat ka, may halimaw. Nagmamakaawa ako, huwag niyo na akong takutin. Nakakuha na naman ako ng isang attribute point. Sugod. Tapos na. Huwag nang matakot, wala na ang mga patakaran. Sila na ang bahala sa iyo. Ate, tutulungan ko lang ang iba sa kanilang misyon. Tutulong ka talaga sa iba, para na rin makahanap ng mga clue. Sino yan? Chen Yu. Kagagaling ko lang sa desisyon na ako ang tatapos sa misyon. Ay, pasensya na po, hindi ako naging maingat. Adeng Chen Yu, alalayan mo naman ako. Simulan na ng mabilis. Ituloy mo lang. Kuya Chen Yu, maupo ka muna sandali. Mamasahiin ko ang balikat mo. Kailangan kitang pasalamatan ng maayos. Nasaan ang invitation card ninyo?
Tapos na ang misyon. Kung may bakanteng upuan sa sasakyan, ibibigay ko sa inyo. Sandali, dapat ibigay mo iyan sa amin. Prototype machine. Agility dagdag 2 hanggang 25. Chen Yu, ayos ka lang ba? Tingnan mo ang ginawa ni Yuzin gamit ang talento niya. Ipinasa ito ni Wanyu gamit ang public backpack. Talagang napakaasikaso ni Wanyu. Sa buong klase natin, sa kanya lang ako kampante. Hindi pa naibabalik ang mga supplies. May kakaiba sa talento mo. Kumain na kayo. Maglilinis lang ako ng katawan at matutulog na. Magpahinga na kayo ng maaga. Ate, ayos ka lang ba? Ate, magsalita ka naman. Hindi ko mabuksan. Tabi dyan, tabi. Ang salamin. Bantayan mo siya, huwag mong hayaang lumapit sa salamin. Basagin niyo na ang salamin. Pahina 3. Malamang may kinalaman ang mga patakaran sa banyo o sa salamin. Hindi pwedeng hayaang masira ka ng takot. Dito ka muna matulog sa loob kasama ko ngayong gabi. Para mas madali kitang maalagon. Bakit kaming dalawa lang ang magbabantay sa sala? Duda ka ba sa desisyon ko? Hindi ba dati mong nobyo si Chen Yu? Bakit hindi kanya pinapapasok sa loob? Huwag mo na itanong. Naghiwalay na kami bago pa man magsimula ang apocalypse. Kailangang mabawi ko si Chen Yu kahit anong mangyari. Pagkatapos maligo, nagmoist ang salamin. Napansin ko sa gilid ng mata ko na may kakaiba. Mali ang bilis ng paglingon ng refleksyon ko sa salamin. Para bang ginagaya niya ako, kaya tinangka kong hawakan ang salamin. Bigla siyang naglabas ng kamay, at hinawakan ang pulso ko. Naguluhan ang isip ko, hindi ko magamit ang talento ko. Ang refleksyon ko sa salamin, ngumiti ng nakakatakot hanggang tenga. Paano naging talento yun? Hindi ko magamit ang SSS grade na talento ko. Naramdaman ko rin ang pagkahilo at pagkalito na yun. Ang lakas ng hinaharap ay puno ng positibong enerhiya. Kaya nitong itaboy ang anumang kasamaan. Tutulungan kitang subukan ito. Sige, Chen Yu. Chen Yu, malapit na itong matapos. Hindi mo mapapatigil yan. Kailangang gawin ito ng dahan-dahan. Masyadong delikado yan. Huwag mong ubusin ang sarili mo. Pero gusto lang ni ate na maging ligtas ka. Sa totoo lang, may paraan para mabawasan ang sakit. Naiipon ang masamang enerhiya malapit sa dibdib mo. Paraan. Anong kinalaman nito sa kinaroroonan ng masamang enerhiya? Kailangang direktang madikit sa kung saan pinakamalakas ang enerhiya. Dapat walang anumang nakaharang. Gawin natin ang sinasabi mong paraan. Chen Yu, salamat sa iyo. Dapat lang itong gawin ni ate. Gising ka na pala, Chen Yu. Bumalik na ng kaunti ang talento ko. Kaya ko na itong kontrolin ng bahagya. Mabuti naman kung may pagbabago. Itutuloy natin mamayang gabi. Ang lala ng ubo mo kagabi. May masama ba sa pakiramdam mo ngayon? Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Guni-guni lang yan. Paanong nangyaring may masamang naganap? Ano ba talaga ang gumawa nito? Patay na si Susie at Zhang Shuilei. Puno ng mga butas na madyugo ang katawan nila. Dahan-dahan lang sa pagsasalita, huwag kang mabahala. Basang-basa ng dugo ang sahig. Wala akong narinig na kahit anong ingay buong gabi. Samahan mo ako, titingnan ko. Siguradong hindi ito dahil sa salamin lang. Mas nakakatakot pa ito kaysa sa mga multo sa salamin. May nahanap ka ba? Hindi ka niya pinatay. Mukhang wala siyang interes sa iyo. Huwag muna kayong matulog ngayong gabi. Sige. Kung gusto niya talaga siyang patayin, walang makakapigil sa kanya. Nasaan na ang mga invitation card nyo? Wala na. Naipamigay na ang lahat. Dapat ay may isa pa. Iniisip ko pa naman kanina, kung sino ang gustong sumali sa grupo ko. Ginoong Chen Yu. Ako si Zhou Xiaowei. Gusto ko pong sumali sa grupo nyo. Masunurin po ako. Kaya kung maglaba, magluto, maglinis ng sasakyan, kahit ano po. Kahit anong ipagawa nyo, gagawin ko. Talaga bang kahit ano? Opo. Alam ba ito ng mga dati mong kasamahan? Hindi na sila aabot ng buhay bukas. Malubay na ang hawakan ng hagdan. Normal lang na mahulog ka kapag nadulas ang paa mo. Hindi sila mga taong buhay. Importante talaga ang talas ng pakiramdam. Baka nandoon sila. May mga tago na sulok sa loob ng bodega. Gawa mo ba ito? Pinilit mo siya, di ba? Tapos pinatahimik mo para walang ebidensya. Nabubaliw ka na, tumahimik ka nga. Kung gusto ko siyang patayin, kailangan ko pa ba ng ganitong kabalang paraan? Kaya ko naman siyang patayin ng ganito lang. Nagpadala si Wanyo ng inihaw na tupa, mainit-init pa.
Busog na ba kayo? Ituloy ang pagtataboy ng masasamang espiritu. Bigla na lang naging malas itong si Meng Yao. Ate Shen, may bagong rules na naman. May mumo sa salamin ng banyo. Ate Shen, kagabi, ikaw ang may pinakamahinhang talento. Huwag kang mamatay ng ganoon kadali. Pagpasok natin, huwag muna titingin sa salamin. Hintayin ang hudyat ko, sabay tayong titingin. Kailangan ba talaga nating pumasok? 3, 2, 1, tingin na, dugo. Ang mga mata ko, yung refleksyon sa salamin, dumudugo. Huwag kang magsasama ng iba, kundi dedo ka. Ikaw ay ikaw, at ako ay ako. Peke lang ang lahat kay Meng Meng. Ayos ka lang ba? Espesyal na patakaran sa 3 pahina. Wala na ang sumpa ng titig sa salamin. Normal na salamin na lang yan ngayon. Talagang pupunta ka pa rin ba? Paano kung mas malala ang kamalasan sa salamin na yun? E di malas, wala akong pakialam. Basta wag nyo lang aagawin ang points ko. O sige, dalhin mo na ito. Hindi ko kailangan yan. Malakas ako, hindi ko kailangan yan. Tumitig ka lang ng 5 minuto, sapat na. Good luck sa atin. Tigil muna, tama na para sa araw na ito. Pwede naman nating dahan-dahanin. Isipin mo na lang na paraan niya ito para mag-relax. Ate, kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Kung sobrang stress ka na at kailangan mong mag-release. Ate, punong-puno na ako ng stress. Sige, tutulungan kita. Ay, oo nga pala. Ate, pwede ka bang mag-roleplay bilang ang babaeng bayani na si Ling Shuang? Kung wala lang ang backup ni Tito, hinding-hindi ako maglalakas loob na pumasok sa showbiz. Ang mga chismis noon, parang pantasya lang. Sana lang pagkatapos ng apocalypse, malalaman ko pa rin kung ano ang totoo sa hindi. Anong totoo at peke, may mga tao pa ring totoo. Maraming babae sa sasakyan. Kung hindi mo malaman kung tunay ang nararamdaman nila, hindi mo alam kung paano ka mapapahamak. Sa lakas mo ngayon, walang makakapagtago ng intensyon nila sa'yo. Napansin mo ba na may gusto sa'yo si Meng Meng? Meron ba? Nung umalis ka kaninang hapon, ang tagal kanyang tinitingnan mula sa pinto. Sabi niya magpapahangin lang siya, pero halatang nag-aalala lang siya sa'yo. Hindi nga ordinaryo ang mga kinikilos niya. Lumabas siya kaninang hapon. Anong oras? Mga bandang alas 4 o alas 5. Sabi niya naiinitan siya sa loob, kaya sa hallway muna magpapahangin. Bumalik din naman siya agad. Buisit, dapat naisip ko na to agad. Saan kaya sila pupunta? Nasa panganib si Dr. Kiyoshi sa 3 palapag. Bilisan nyo, iligtas nyo kami. Kalagan nyo ang mga tali. Parang awa nyo na, magkakampi tayo. Ang gwapo talagang tingnan ni Chen Yu habang may hawak na kutsilyo. Matigas na, may kantab pa. Napakaraming maruming balak sa isip. Sabog na silang lahat. Ang katawan ng tao ay parang isang tumpak na instrumento. Kapag pinindot mo ang iba't ibang bahagi, gagawa ito ng iba't ibang tunog. Kaklaseng Chen Yu, kaklaseng Shen. Nawawala sina Meng Meng at Meng Yao. Nakita nyo ba sila? Hindi. Kanina pa ako narito sa loob ng kwarto. Huwag na kayong maghanap. Nandoon siya sa kwarto 205 sa 2 palapag. Hinihintay tayo. Chen Yu, nandito ka na pala. Nagustuhan mo ba ang regalo ko? Meng Meng, bakit mo ginagawa ito? Ate, hindi mo ba naiintindihan? Hindi. Dumilang sila sa buhay ni Chen Yu. Kasama natin siya sa iisang sasakyan. Pakawalan mo siya. Mababawasan ang mga puntos. Sino namang may paki sa puntos? Ang Chen Yu ko lang ang may paki roon, di ba? Humakbang ka pa ng isa, at ang ulo niya ay paputok na parang pakwan. Oh, Chen Yu, ang talento mo ay hindi lang B-grade crystal armor, di ba? SSS grade yun. Ang tawag doon ay perpektong kristal. Kung hindi, paano ka magiging bagay sa akin? Ano ba talagang gusto mo? Hindi kailangang pumatay ng maraming inosenteng tao. Gusto kita. Gusto kong manatili kang malinis. Ang mga nurse, bank girls, at si Zhang Long. Lahat sila ay basura. Nilinis ko na silang lahat. Gusto ko na sa akin ka lang tumingin. Pwede ba? Hindi ba dati mo siyang nobya? Ang Chen Yu ko ay dapat ako lang ang mahal. Tao ko siya. Kapag namatay siya, mamatay ka rin. Istorbo. Lumayas ka sa katawan niya.
Kuya Chenyu, bakit ako narito? Parang ang tagal kong nakatulog. Medyo nahihilo ako. Ayos na ang lahat. Iuwi ka na namin. Wala nang bakas ng masamang espiritu sa loob. Medyo mahina lang siya. Tara na, balik na sa sasakyan. Ito ang kapalit ng pagliligtas. At ito rin ang iyong bagong simula.我选灭魔手套。 Ate, subukan mo akong atakihin gamit ang anino mo. Ang anino ko ay hindi man lang makalapit sa iyo. Ano ba talagang nakuha mo? Ilang puntos ba ang nakuha mo? May halos 8,000 tao sa universidad. Masyadong malaki ang agwat sa bilang. Ang lugar ng panuluyan ay para sa pahinga at pagkuha ng kagamitan. Hindi magiging mataas ang tsansa ng kamatayan. Wala bang panganib sa pagsasanay sa buhay doon? Limitado ang mga kagamitan. Maaaring magkaroon ng hindi inaasahang gulo. Hindi tayo dapat maging kampante. Huwag kang mag-alala, may talento ako. Ligtas ang lahat. Siguradong dahil ito sa galing ni Kuya Chenyu. Imbitahan natin si Pangulong Zhang Zishan sa sasakyan. Maganda rin siyang tingnan. Sige ba, sino mang makakita sa kanya, sabihan agad ako. Zhang Zishan, hintayin mo ako. Ang utang sa nakaraang buhay, babayaran ko ng higit pa. Chenyu. Ang utang sa nakaraang buhay, babayaran ko ng higit pa. Tapos na. Sino ba ang makakapag-utos sa sasakyan natin? Kaya silang ubusin ni Kuya Chenyu ng mag-isa. Kumusta na sina Mengmeng at Mengyao ngayon? Hindi masyadong mabuti, pawis na pawis sila. Mabagal silang sumagot kapag kinakausap. Matapos ang nangyaring ito, napagtanto ko, na may mga taong mas nakakatakot pa kaysa sa mga multo. Ate Shen, ang tinutukoy mo ba ay ang class monitor? Mamaya ko na sasabihin sa iyo. Medyo nakakatakot magkwento kapag gabi. Magkikita si Zhang Zishan sa District Assembly ng lungsod ng Binhai. Hindi ba't may 3 araw pa tayo bago makarating doon? Sa mga misyon, minsan swertehan lang, pero kailangan din ng galing. Ang unang batch, alinman sa swerte lang sila, o talagang may ibubuga sila. Kung ganoon, hindi ba't nakuha na nila lahat ng magagandang benepisyo? Hayaan mo silang kunin ang sa kanila. Hindi naman porket nauna kang kumuha ay sa iyo na iyon. May sugat ka sa mukha. Paano nangyari iyan? Masakit ba, Kuya Chenyu? Ayos lang ako. Mahirap na kapag na-infect ang sugat ngayon. Hayaan mong gamutin ko iyan para sa iyo. Sige, sumama ka sa akin sa kwarto para magamot. Ang ganda ng soundproofing dito. Umupo ka sa kama. Medyo malamig siguro ito. Napakabilis mong gumaling. Kalahating oras lang ang pinakamatagal. Isa itong himala. Salamat sa pagpapatuloy mo sa akin sa sasakyan. Magiging isang responsableng doktor ako dito sa biyahe. Hindi lang kita pinatira dahil doktor ka. Ang mga babae sa sasakyan ko ay dapat sumunod sa akin ng walang kondisyon. Sabihin mo mismo sa harap ko. Ako, si Kiyoshi, ay susunod sa iyo ng walang kondisyon. Mabuti, Chenyu. Ngayon, gamutin mo na ang iniinda ko. Saan ang masakit sa iyo? Kailan pa nagsimula ang mga sintomas? Chenyu, ang ganitong klaseng biro, doktor ako. Hindi ito kung anong kakaibang trabaho lang. Hindi ako nagbibiro. Sabi mo susunod ka ng walang kondisyon. Kahit patayin mo man lang ang ilaw. Ganyan nga. Ayusin natin. Piliin natin ito. Lumaki ang kwarto. Hindi mahalaga ang kwarto. Ang mas mahalaga ay lumaki ang kama. Nakakairita na talaga.
Anong nangyari, Kuya Chenyu? Yung baliw na si Linyu, ginugulo ka ba niya? Paano mo nalaman? Nagpadala rin siya ng mensahe sa akin. Tinanong niya ang tungkol sa relasyon nating dalawa. Sabi niya, lahat ng bahaging nahawakan mo ay madumi na. Napakakilabot niya. Oh, anong isinagot mo? Paano ko naman magagawang sumagot? Kinikilabutan ako kapag naaalala kong naging kaklase ko siya. Pinatay ko agad ang cellphone. Kuya Chenyu, sa iyo ba ako? Wala akong pakialam sa mga sinasabi niya. Medyo natatakot lang ako. Protektahan mo ako, di ba? Napakamasunurin ko naman. Pumunta ka sa pinto at lumuhod doon. Ano? Kuya Chenyu, may nasabi ba akong mali? Huwag muna tayong mag-hotpot ngayon. Mag-iba naman tayo ng kakainin. Roasted lamb chops na lang. Gagamitin ko ang maliit na oven para ihanda ang lamb chops. Ang bagong disenyo kong kutsilyong pang-alis ng buto. Siguradong madaling gamitin ito. Mas matalas pa ito kaysa sa mga bakal na kutsilyo. Parang kutsilyong pangkatay na talaga ito. Meng Yao, pakikuha naman ang lalagyan ng mga pampalasa. Asin at itim na paminta. Saka yung 13 spice powder din. Chen Yu, pinapapunta ka ni Ate Shen doon para hiwain ang lamb chops. Magsalita ka naman. 3 araw na kayong hindi nag-uusap. Bakit? Gusto mo na bang itulak palabas ng sasakyan? Meng Yao, napakaganda mo ngayon. Meng, anong ginagawa mo? Ito ang tinatawag na tactical na pagsunod. Isa ka lang namang pakialamerong strategist. Oo. Keksen, sinabi mo dati. Gaano nga ulit kahaba ang binti mo? 173. Iyon ang height ko ng walang sapatos, 173. Walang binti na may habang 173. Tara na. Maligayang pagdating sa lungsod ng Binhai, ang residential area. Ako si Joe Chin mula sa Youth Volunteer Association. Kailangan nyo bang malaman ang mga pangunahing patakaran, at ang lokasyon ng mga resource points? Sa hitsura nyo, siguradong galing kayo sa Film Academy, sa acting o dance department. Kababa lang namin ng sasakyan. Kailangan muna naming masanay sa paligid. Kami na ang baalang tumingin sa mga patakaran at resource points. Mauuna na kami. Naiintindihan ko. Kung may kailangan kayo, kontakin nyo lang kami sa Central Square. Mag-ingat sa mga nakatagong patakaran, para hindi kayo malugi. Sige, salamat. Ang pangalan niya ay Chen Yu. Binenta niya ang prototype ng core ng geothermal para sa crayfish. Sabi ni Director Yu, isa siyang demonyo, at hinahanap din siya ng mga guro at ng presidente. Tama ba? Anong tinitingin-tingin nyo? Siguro ay naninigas pa sila sa ginaw kaninang kalahating oras lang. Kaya ganyan ang kalagayan nila. Kawawa naman, buti na lang sama-sama tayo kay Chen Yu. Hanep, may dagat pala rito. Nagmukhang resort na talaga. Hindi ko alam kung ang lungsod na ito ay totoong umiiral. Kaysa mag-isip ng bakasyon, isipin muna natin kung saan makakakuha ng resources. Sige na nga. Maghanap muna tayo ng resources. Miss, siguradong masaya sa tabing dagat. Kung ayaw kanyang isama, sumama ka na lang sa amin. Ang mukha mo, sunog na parang uling. Pilit ka pang nanggagaya sa iba. May ginagawa kaming importante. Huwag kang umapal. Kapag nanggulo ka pa, maniwala ka. Ipapagawa ko kay Kuya Chen Yu na. Dukutin iyang mga mata mo. Kuya Chen Yu, pinalayas ko na ang mga langaw. Matatag ang paninindigan ko, di ba? Iyan ang dapat mong gawin. Won Yu, Ate Shen, Meng. Nakita ni Liu Ming ang mga kaklase niya. Oh. Pumunta kami sa dagat kahapon. Napakaganda doon. Pwede tayong pumunta para makita. Silipin natin ang dagat. Gaza kapalit ng mamahaling pagkain. Kailangan para sa pag-explore sa dagat. Malapit na tayo sa dagat. Wow, dagat nga talaga. May mga alon pa. Hindi kaya, parang Truman Show ito. Parang hindi totoo. Plano kong manatili rito ng 30 araw para mag-imbak ng gamit. Mas mabuti na ito kaysa magmadaling pumunta sa susunod na istasyon. Kabubukas nyo lang ba? May matitirhan na ba kayo? Magkakaiba ang sitwasyon sa 7 distrito. Ang mga distrito ng A at B ay malapit sa plaza at sa Third Road. Sinakop na iyon ng malalaking grupo. Ang mga distrito ng C at D naman ay pinaghalong maliliit na grupo. Masyadong delikado sa Third Road. Hindi abot ng mata ng kapayapaan ang lugar na iyon. May mga mahihirap na kalaban na monsters doon. Kaya naman, sa Third Road talaga ang lugar para maghanap ng resources. Hindi ko pa natatanong kung ano ang talento nyo. Kumusta ang lakas nyo? Pareho kaming meron ni Chen Yu. Ang combat power namin ay parang nasa S grade.
Gusto nyo bang makisiksik sa amin? Para magtulungan tayo sa bawat area. Punta tayo doon. Gusto kong tignan ang balon na iyon. Puno na ang Villa District. May mga may dala pang baril. Maupo muna kayo. Mayroon kaming pagkain na pwedeng pagsaluhan. Ang talento ko ay B-grade na pharmacist synthesis. Maayos naman ang lagay namin dito sa residential area. Lin Yu, ilabas mo na rin ang ilan sa mga pagkain natin. Ito ay Boston Lobster. Nga pala, hindi nyo ba nakita si Zhang Zishen? Bakit mo naman hinahanap si President Zhang? Gusto sana ni Kuya Chen Yu na imbitahan siyang sumakay sa sasakyan. Siya mismo ang may-ari ng sariling sasakyan. Mayroon siyang higit sa 20 permanenteng miyembro. Malabong mapaunlakan ang imbitasyon mo kay President Zhang. Abala si President Zhang sa pagrerehistro ng lahat ng supply. Iyon ay para ideposito ang mga supply kapalit ng mga puntos. Ibabalik ang mga supply kapag aalis na. Maaari ring i-convert ang mga puntos sa cash. Mayroon ding itinatag na Unified Exploration Team. Hinahanap mo ba ako? Narinig ko kay Zhao Chen. Halos mapatay siya ni Director Yu. Gusto akong patayin ni Director Yu. Hindi niya ako napatay, kaya ako ang tumapos sa kanya. Hindi masamang tao si Kuya Chen Yu. Yung lalaking yun na yun, siya ang naghanap ng sarili niyang kamatayan. Mabait talaga si Chen Yu. Hindi siya isang demonyo. Misunderstanding lang ang lahat. Sige, kain lang kayo, huwag na kayong mahiya. Sa susunod, kung may kailangan kayo dito sa residential area, tawagin niyo lang ako. Sumunod kayo ng maigi. Ngayon ko lang nadaanan ang maliit na eskinita na ito. Muntik na akong mahulog. Tingnan mo, nagsisimula na naman siyang bumangga. Ano bang klaseng bulok na daan ang pinili mo? Masyadong mahirap lakaran. Meng, kung ayaw mong dumaan dito, pwede tayong dumaan sa main road. Liu Ming, ang talento mo ay pang scouting, di ba? Oo, parang ganoon na nga. Ang talento ko ay nakakakita ng mga bagay-bagay. Sakto, may shortcut dito sa gilid. Hinawakan mo lang ang sasakyan, nalaman mo na agad na may shortcut. Nagmilagro na itong sasakyan na to. Talentong may kasanayang makakuha ng impormasyon. Nakikita nito ang pangunahing detalye ng gamit at ilang karagdagang info. Nang mahawakan ko ang bisikleta kanina, nakuha ko ang mapa. Sus, sigurado alam mo na ang eskinita na ito noon pa. Kung wala kang talento, aminin mo na lang. Huwag ka nang magpanggap na may kapangyarihan. Ito na ang Central Plaza. Ang bilis naman natin nakarating. Ang mga supply ay sa inyo pa rin. Akademya, tutulungan kita na magkaroon ng ekstrang mata at kamay. Sino ba ang taong ito? Ang kanang kamay ng Debate Society, si Zhao Shu. Vice-presidente siya ni President Zhang. Napakagaling niyang magsalita. Chen Yu, ikaw nga ba talaga yan? Hindi ka nakapunta sa huling dinner ng club. Hinahanap-hanap ka pa naman ni President Zhang. Kaya pala ang taong ito ang tinatawag na Chen Yu. Siya ang may pinakamaraming supply sa lahat. Chen Yu, ayos ka lang ba? Wala, ayos lang ako, natutuwa lang talaga ako. Chen Yu, nababaliw ka na ba? Papatayin ka ng mata ng kapayapaan. Bitawan mo siya, kung hindi ay patay ka na. Meng Yao, mamamatay ba si Kuya Chen Yu? Ang enerhiya ni Chen Yu ay may hangganan gaya ng sa tao. Pero sa kanya, parang wala, para siyang araw. Sinusubukan siyang supulan ng kapayapaan. Bilis, tago. Marami akong supply. Ibibigay ko sa iyo ang kahit anong gusto mo. Nasaan si Zhang Zishen? Nasa Villa number 6. Ang 4 na malalaking negosyante. May meeting mamayang hapon. Niloko niyo siya para sumali sa isang suicide mission na alay dugo. Pero hindi niyo inasahan na makakalabas siyang buhay. Dahil ang taong iyon ay ako.